Sa kagustuhan ni Freya na mapalapit sa kanyang ultimate crush na si Alexis, nag-apply siyang labandera sa mansyon ng pamilyang Cordova. Doon niya napag-alaman na ang lalaking matagal ng crush ay napakasuplado. Kaya na-challenge si Freya na paibigin ng masungit niyang senyorito. Sukdulang ilatag ang kanyang alas, mapaibig lamang ito. Ano kaya ang gagawin niya? Alamin natin. Ang ganda lang ng gising ni Freya sa umagang yun. Pagdungaw niya mula sa teres, ay magandang katawan ng kanyang senyorito Alexis ang bumungad sa kanyang virgin eyes. Lahat na yata ng kagwapuhan nasa kanyang ultimate crush. Hindi naman siguro siya mababaliw ng ganito kung hindi perfect ang lalaki. Mula sa mga mata nitong kapag tinamaan siya ng matiim na titig, kulang na lang mangisay siya sa kilig. Sumunod ang matangos nitong ilong na bumagay sa mukha ng lalaki. Pababa sa matipuno at mabatong katawan, ang nagmumura nitong abs na gustong sumampal sa kanya. "Senyorito, ang gwapo niyo talaga." Impit niyang bulong at tila namimilipit sa gilid na kinikilig ng dahil sa magandang tanawin. Tuwing umaga kasi pagkagising ay naroon ito para mag-exercise. At siya naman ay sinasadyang magsampay sa teres para mapanood ang lalaki sa ginagawa nito. Ang gwapo ni senyorito, no? Kaso hanggang tingin ka lang, tululaway ka pero hindi mo siya matitikman. Boses mula sa kanyang likuran na tumawa. Sa gulat ay nabitiwan ng nakahanger na damit ni Alexis na kanina niya pa hawak-hawak na dapat sana ay isasampay niya. "Ay, kiking malaki!" Sapo ni Freya ang kanyang dibdib sa gulat. Si Annabel yun ng kanyang kaibigan at may pakananang lahat kung bakit siya napadpad sa mansyon ng mga Cordova. Dati na itong maid ng pamilya at agad siyang tinawagan ng kaibigan dahil kailangan ng labandera sa mansyon, kaya agad niyang sinunggaban ng pagkakataon para lang makasama ang kanyang crush at makita araw-araw. Kung babalikan niya ang unang pagkakataon kung bakit nagustuhan niya si Alexis at hindi na ito nakalimutan pa, dahil sa isang insidenteng nagpabago sa kanyang damdamin. Pauwi siya noon galing Maynila sa Baryo Batiglaw. Nagpasya siyang lakarin ng pagitan ng kanilang bahay mula sa paradahan ng tricycle. Tutal ay maaga pa naman. Isa pa'y mahalang pamasahe. Galing siyang Maynila sa kanyang tiyahin na nagtatrabaho doon bilang timekeeper. May malawak kasi itong patahian ng mga basahan na sako-sakong ibinabagsak sa isang pamilihan. At dahil wala naman siyang trabaho at bakasyon, nagkataong walang pasok sa school, kaya 2 buwan siyang nagtrabaho sa Maynila. "Miss, okay ka lang ba?" Matapos halos siyang mabangga ng humahagibis na sasakyan, ay biglang bumaba ang lalaking lulan nun at nag-aalala sa kanya. Napaupo lang naman kasi siya at nabitiwan ng dalang bag. Palibhasa kasi pabuhos ang ulan at maulap ang kalangitan. Madilim din ang kapaligiran kaya maaaring hindi siya nito napansin. Hindi naman siya napuruhan kaya okay lamang. "Miss, okay ka lang ba?" Pag-uulit na tanong ng lalaki nang hindi siya sumagot. Kinuha na nito ang kanyang bag at mabilis siyang inalalayang tumayo habang siya'y tulala sa napakagwapong lalaki na nasa kanyang harapan. Sa sobrang lapit nga nito sa kanya, amoy na amoy niya ang male scent nito na sumisingaw sa katawan ng lalaki. "Okay lang ako, salamat." Huli niya ang boses na nauutal, hindi maikurap ang mga mata. Sa pagkakataong yun, hawak siya ng lalaki sa braso at inaalalayan. Dangkal lang ang pagitan ng kanilang mga muka at nararamdaman niya ang init ng hininga nito. "Are you sure? Pasensya ka na, hindi kita napansin kaagad. Sure ka ba na okay ka lang?" Nag-aalala ang baritono nitong boses, malambing at nakakakilig. As in that time, tinamaan kaagad siya ng pana ni Cupido. "Okay lang ako." Mahinhin niyang wikat nagpasalamat. "Ihahatid na kita. San ka ba nakatira?" Presinta nito, pero tumanggi siya't nagdalang hiya. Madali nitong pinara ang dumaang tricycle at ipinahatid siya na kahit na anong pagpupumilit niyang tumanggi, walang nangyari. Simula noon, hindi niya na nakalimutan ng lalaki. Na love at first sight ata siya rito, kaya naman nag-search siya about sa lalaki. Mabuting at naitanong niya pa ang pangalan ng lalaki. Kaya nga pagdating sa bahay, agad na nag-search sa social media account niya ang tungkol dito. Hindi naman siya nahirapang hanapin si Alexis.
Binasa niya ang article tungkol sa binata. Sa edad na 25 ay isa na itong tanyag na arkitek at marami na itong naging proyekto. Ang pamilya ng lalaki ay may-ari ng malawak na lupain dito sa probinsya ng San Fernando. Isang baryo ang pagitan mula sa kanilang lugar at may 2 kilometro ang layo. Noong una'y matyaga niyang pinupuntahan ang lugar ng lalaki. Makita lamang ito. Hanggang sa nabalitaang bumalik sa Maynila at hindi na muling nagbakasyon pa sa kanilang lugar. Lumipas pa ang 3 taon at nakagraduate na siya ng kolehiyo. Sa muli ay kinuha siya ng tiyahin bilang assistant. Malaki ang sweldo at malaking bagay din sa kanyang pamilya. Magaan lang din ang trabaho kaya siya'y pumayag. Pero sa totoo lang, kalakip ng pagluwas niya ng Maynila ay upang hanapin si Alexis na hindi mawala sa kanyang isipan. 28 na ito ngayon at siya naman ay 24. Sa palagay niya pwede na siyang mag-boyfriend kung sana'y wala pa itong asawa. Hanggang sa naibalita sa kanya ni Annabel na naghahanap ng labandera ang pamilyang Cordova. Iba talagang magbiro ang tadhana dahil ang matagal niyang iniintay na pagkakataon ay dumating na. Agad siyang nagpaalam sa kanyang tiyahin. Nagsinungaling pa siya para lang payagan ito kaya walang araw na hindi niya ito nakikita. Ngayon na mas lalo pa niyang minamahal kahit na ang sungit nito sa kanya. Oo, hindi niya akalaing sa muli nilang pagkikita ay hindi man lang siya nito matandaan. Bagkus ay sinusungitan pa siya ng lalaki na baliwala naman kay Freya. Mananatili itong mahal niya at nag-iisang crush. Hindi nagtagal, napatingala ang lalaki sa gawin nilang magkaibigan. Nahinto ito sa ginagawang pag-eehersisyo samantalang siya, dagling napaupo ng sa gayon, maikubli ang sarili kahit sa huli na ang lahat para umiwas. Nakita na kasi siya ng lalaki. Habang si Annabel naman, siya'y tinatawanan lamang. Kumuway pa ang buruha sa lalaking nasa baba. "Good morning, sir!" Sigaw pa nito. Pahila naman niyang iniupo si Annabel. Ayaw niyang malaman ng kanyang amo na pinapantasya niya ito araw-araw. Malayo kasi ang estado ng kanilang buhay. Tiyak na hindi siya nito mapapansin. Nagpumiglas naman si Annabel at sa muli ay dumungaw. Pero napasimangot ang kaibigan dahil wala na dun ang lalaki. Marahil nakabalik na ito sa loob ng bahay. Pinagpatuloy na lang niya ang ginagawa hanggang sa iyon ay natapos. Matapos magsampay, ay naulinigan ni Freya na may sasakyang pumarada sa loob ng bakuran ni na Alexis. As usual, ang babaeng ipinagsisiksikan ng sarili sa gwapong binata. Halatang hindi ito type ng lalaki, pero madalas pa rin pumupunta sa mansyon ng mga Cordova para lang makita at makausap si Alexis. Palibhasa ay close ito kay Ma'am Rosella na ina ni Alexis. "Ang ganda niyo naman ho, Ma'am Presi." Pagbukas ng pintuan ni Annabel ay agad pinuri ang babaeng sa totoo lang kinaiinisan nilang pareho. Nakikipagplastikan lang naman ito para hindi pag-initan ng babaeng maldita. Kapag nasa mansyon ng babae, ginagawang utusan ng kanyang kaibigan. Taga-timpla ng juice, tagahanda ng merienda. Close din kasi ito kay Manang Doris, nakatiwala dito sa mansyon. Nagkakandalukot na noon ang kanyang muka nang bumaba si Alexis. Buhat sa sariling silid nito at bihis na bihis, suot ang business suit. "Hi Alexis babe, good morning!" Malanding bati ni Presi. Humahampas ang balakang na lumapit kay Alexis. Pero madali siyang humarang sa dinaraanan nito at inunahang lumapit sa gwapong binata. "Naku, senyorito, tabingi ho yung necktie ninyo." Kapag kuway humarap sa lalaki at ngayon ay hawak niya na ang necktie nito at inaayos kunwari. Sa kanyang ginawa, nagulat ang lahat, hindi lang si Annabel na naroon at Presi, kundi pati na rin si Alexis. Kita niya sa mga mata nito ang pagtatakang napatitig sa kanya. Magkasalubong ang kilay at umarko ang gilid ng labi. "What do you think you're doing, Freya?" Malalim ang pinagmula ng boses nito, kasing lalim ng balon nila sa Baryo Batiglaw, at ang nakakakilabot ay ang scent nito na gustong-gusto niya. Bagaman kabado, nilakasan niya ang loob. Imagine nagawa niya yun, kundi nga naman siya nasisiraan ng bait. "Wala naman senyorito, inayos ko lang ang necktie ninyo, medyo lukot po kasi." Anya na ang totoo, hindi lang necktie ang hinawakan niya, kundi sinadya niyang kapain ng matigas nitong dibdib. Sa madaling sabi, sinasamantala niya ang pagkakataong iyon. "Pwede ba umalis ka sa harapan ko?"
Mahina bagaman madiin ang boses. Hinawakan siya sa magkabilang braso at itinabi sa dinaraanan nito bago walang pakailam na nilagpasan siya na nagtungo sa komedor. Napasunod siya ng tingin sa perpektong likod nito habang gustong mamilipit sa kilig, kagat-kagat ang ibabang labi at pasimpleng inamoy ang palad na lumapat sa mabangong lalaki. Amoy fabric conditioner. Siyempre kakatapos lang niyang maglaba, ano ba? Nalingunan niyang galit na nakatingin si Presi sa kanya. Kulang na lang, pagulungin siya nito sa hagdan pero tinaasan niya ito ng kilay. Tumalikod ito't nag-iwan ng warning look sa kanya. Agad naman siyang binalingan ni Annabel at pahila siyang dinala sa servant quarter. Doon ay pinakawalan niya ang pinipigilang kilig. Impit siyang tumili pero mahina siyang hinampas ni Annabel at pasalamat na lang daw siya't hindi siya nakita ni Ma'am Rosella na sa pagkakataong yun ay nasa komedor at kumakain ng almusal. Alam naman ng kanyang kaibigan kung gaano siya nababalo sa senyorito niyang suplado. Pero carry lang, pasasaan ba't lalambot din ito sa kanya? Tita, gaano niyo na po katagal nakatulong si Freya? Habang nag-aalmusal ay tanong ni Presi kay Rosella. Hindi niya talaga nagustuhan ang kilos nito kanina. Pakiramdam niya nananadya ito sa kanya at nagpapahiwatig na may gusto sa lalaki. Si Alexis ay napatingin sa gawin ng panauhin ng kanyang ina matapos marinig ang tanong ni Presi. Una pa man sinabi niya na sa kanyang ina na hindi siya interesado sa babae. Kahit na magpabalik-balik ito sa bahay nila. Wala na siyang ibang mamahalin pa kundi ang yumaong kasintahang si Divine. 3 taon na ang nakalipas nang mawala ang kasintahan dahil sa isang malagim na car accident. Kasabay noon, nawala rin ang anak nilang nasa sinapupunan nito. Kakasal na sana sila nang maganap ang aksidente. Sa puntod ng babae ay isinumpa niyang kailanman hindi na siya iibig. Kaya kahit anong pilit ng kanyang ina kay Presi para sa kanya, hinding-hindi niya ito magugustuhan at nungkang palitan ng babae sa kanyang puso. Bago lang naman Presi, bakit mo na itanong? Baling ni Rosella sa babae. Tumikim muna ito. Napapansin ko kasi sa kanya na may gusto kay Alexis. Baka pwede mong palayasin. Nag-aalala lang ako sa naging kilos niya kanina. Tumikwas pa ang kilay ng babae at napanguso habang umunguya. Natigilan saglit si Rosella. Ibinaba ang hawak na kutsara at tinidor at nagpunas ng tissue sa gilid ng mga labi bago sinulyapan ng gawin ng anak niya. Alexis, iho, pwede mo bang sabihin ang ginawa ng labandera natin? Mabigat na tanong ni Rosella. Huminto sa pagsubo si Alexis at sinulyapan ng makahulugan si Presi. Sa sulyap niyang iyon, tila ba sinasabing wala ito sa lugar para magdesisyon na tanggalin ang sino mang employees niya dito sa loob ng kanyang bahay. Inayos niya ang necktie ko and I didn't see anything wrong about it. Mahinahon at baliwala niyang tugon. But she's acting like your girlfriend, Alexis. Isn't anything wrong with that? Nagtaas ng boses si Presi, kaya nagulat din si Rosella nang ito ay sumigaw. Natigilan si Alexis, bigla ay nawalan ng ganang kumain na ibinaba ang hawak na tinidor, tsaka sinulyapan ng ina. Mom, maybe next time wag na kayo mag-iimbita ng ibang taong sasabay sa atin mag-breakfast. Excuse me. Tsaka tumayo na sa kanyang kinauupuan at tumuloy sa pinto ng komedor at tuloy-tuloy sa labas. Sumalubong sa kanya ang kanyang driver at madali siyang pinagbuksan ng pinto at agarang umalis. Naiwang tahimik si Presi at Rosella. Iha, siguro hindi mo na kailangang pangunahan si Alexis. Look what you've done. Sinira mo ang mood niya. Paano kanya magugustuhan? Sulyap ni Rosella sa babae. Tita, ano pa bang gusto niyang gawin ko? Itong paglapit ko sa kanya na hindi niya na-appreciate ay kulang pa ba? Mahal ko si Alexis. Gumawa naman po kayo ng paraan na mapansin niya ako. Naiinis at nasasaktang tugon ni Presi. Nawala na rin ito ng ganang kumain kaya ibinaba na ang kutsara at tinidor. Hindi naman siya papayag na mawawala ng saysay ang ginawa niya kay Divine 3 years ago para lang mapunta kay Freya si Alexis. Sa ginawa ni Freya kaninang umaga, pinag-initan ito ni Presi. Matapos nilang mag-breakfast ay ipinatawag ito kay Annabel at gustong makausap sa veranda. Hoy bestie, pumunta ka daw sa veranda at nag-aantay si Ma'am Presi sa'yo. Ipinatatawag ka. Saktong nagtitimpla si Freya ng kape sa kusina.
Naroon din si Manang Doris na napasulyap sa kanya. Ano na namang ginawa mo, Freya? Tanong ng ginang at tumingin kay Freya. Humigop muna siya ng kape bago sinagot ang ginang. Kay Presi wala pero kay Senyorito Alexis mayroon. Ang tamis ng ngiti niya nang sabihin yun. May hangover pa kasi siya sa paglapat ng palad niya sa matipunong katawan ng kanyang amo kanina. Ano naman ang ginawa mo ha? Alam mo ikaw, tigilan mo yung kapilyahan mo dahil seryosong tao yan si Senyorito. May malalim na rason kung bakit palagi siyang malungkot at tahimik. Hindi mo yan makikitang ngumiti dahil may mabigat na dinadala sa dibdib yang si Senyorito. Mahabang saad ni Manang, hindi naman ito galit. Naintriga sila pareho ni Annabel sa sinabi ng ginang. Kaya madali silang lumapit rito't umupo sa katapat na silya ng matanda. Oo nga naman Manang, ano bang nangyari kay Senyorito? Kung hindi mainit ang ulo, palaging tahimik at nagkukulong sa kwarto. Naunahan pa siyang magtanong ni Annabel. Nakalimutan na nito ang inuutos ni Presi na magpahanggang ngayon nag-iintay sa veranda. Kasi ganito, si Senyorito Alexis at Ma'am Divine ay malapit ng ikasal. 3 taon na ang nakalilipas. Ang kaso'y naaksidente ang kasintahan ni Senyorito. Saktong buntis ito sa kauna-una ang anak sana nila ni Ma'am Divine. Labis na dinibdib ni Senyorito ang nangyari noon sa kasintahan at anak, kaya magpahanggang ngayon dala-dala niya pa iyon sa puso niya. Kapwa sila natulala ni Annabel matapos isalaysay ni Manang ang nakaraan sa buhay ni Senyorito Alexis. Natutup niya ang kanyang labit hindi makapagsalita. Nakadama siya ng habag sa lalaki. Kaya pala nagtataka siya kung bakit hanggang yun single pa ito. Yun pala ay broken-hearted lang ang amo. Kaya nga pati si Presi hindi nito binibigyan ng pansin. At lalo naman siya, maaaring mahal na mahal pa rin ni Alexis ang dating kasintahan. Ano po bang totoong nangyari kay Ma'am Divine sa araw na iyon, Manang? Curious na tanong pa rin ni Annabel. Magsasalita pa sana si Manang nang bulabugin sila ng isang malakas na sigaw. Ano ba, Annabel? Di ba inuutusan kita? Nakapamewang ang galit na si Presi sa may pintuan ng komedor. Lahat sila'y napalingon sa babaeng naroon ni hindi makapagsalita. Oras ng trabaho nagchichismisan kayo dito? Hindi kayo binabayaran para tumunganga lang. Tsaka Manang, kayo ang matanda dito. Dapat kayo ang sumasaway sa mga katulad ninyong katulong. Hindi yung kayo pa ang may pasimuno. Galit na hinarap ni Presi si Manang Doris. Napatango ang matanda. Pero hindi nakatiis si Freya at biglang nabuhay ang natutulog niyang sungay. Lumapit siya sa babae. Walang galang na ha. Pero sino ho ba kayo rito? Unang-una, hindi ikaw ang amo namin. Pangalawa, tapos na ang trabaho naming lahat. Para sa kaalaman mo, hindi kami nagchichismisan lang. Pigil siya ni Annabel sa braso ng mga sandaling yun dahil uminit ang ulo niya sa pakialamerong babaeng feeling amo. Hindi nga nagagalit sa kanila si Ma'am Rosel na siyang dapat magsisita sa kanila. Sa sinabi niya, mabilis na umigkas ang palad ni Presi at sinampal si Freya, pero hindi iyon tumama sa kanya dahil sinalo niya kaagad ang palad nito at pinilipit ang kamay ng babae. Dahil dito, umaringking sa sakit si Presi. Walang yakang babae ka, bitiwan mo ko! Sigaw nitong nanggagalaiti. Kung hindi pa siya pinigilan ni Annabel at Manang, baka hindi lang yun ang ginawa ni Freya. Ang sarap sanang ilang paso ang makapal nitong muka sakaling mabawasan. Mga walang ya kayo, mga muchacha. Makakarating kay Alexis tong ginawa mo sa aking babae ka. At kapag naikasal kaming dalawa, ikaw ang unang sisisantihin ko. Naghuhumayaw nitong dinuduro siya at hindi nagtagal, lumabas ito ng komedor. Tsaka pa natahimik ang kusina. Nagkatinginan silang tatlo't maya-maya. Bumunghalit ng tawa si Annabel na sinigundahan ni Freya. Sabay pang nag-appear ang dalawa. Si Manang ay naiiling sa kalukuhan ng mga ito. Pinagpatuloy na nila ang pag-aalmusal tsaka naghiwa-hiwalay na. Habang si Presi ay nagsumbong kay Rosel, ang gusto niya ngayon ay tanggalin ang mga katulong sa bahay na hindi kumakampi sa kanya. Ipinakita din ng babae ang namumulang kamay na pinilipit ni Freya ng tangkain niyang sampalin. Pero hindi nito sinabi ang totoong pinagmulan ng kwento, kundi binaligtad nito ang pangyayari. Sinabing bigla na lang siyang sinugod ni Freya at pinag-iinitan. Bumuntong hininga si Rosel na nakatingin lamang sa babae. Presi, iha, wag mo nang pansinin ang mga katulong dito sa bahay.
Dahil ang 3 maid na yan ang nagsisilbi sa amin. Mahirap kumuha ng taong mapagkakatiwalaan. Si Manang Doris ay dekada na namin siyang nakakasama at kilalang kilala na namin yan at wala naman ako naging problema sa kanya. At si Annabel at Freya ay pilya talaga ang mga yan kaya kung ako sa'yo, mas makabubuti kung kakaibiganin mo sila. Mahabang pahayag ni Rosel na hindi pinakinggan ang pagsusumbong ni Presi kaya lalong nakutkot ang loob ng babae. Ang akalang kakampihan siya nito ay hindi nangyari. Si Alexis na lang daw ang kanyang intindihin at nang magustuhan siya nito, bagay na mas lalong ikinainis niya dahil sa tagal ng pagkakataong inaantay na mapa sa kamay ay may umiepal pa. Sige tita, tama po kayo. Si Alexis lang ang dapat kong inaasikaso. Pilitang ngiti niya kahit na nakakainis na araw na iyon. Pasasaan ba't mapapa sa kamay niya rin si Alexis? Matututunan din siya nitong mahalin. Maghihintay lamang siya ng tamang panahon para mahulog ang loob nito sa kanya. Tsaka pa napangiti si Presi at malakas ang self-confident na mangyayari ang kanyang kagustuhan. Nasa bahay pa rin pala ang babaeng to. Bulong sa isip ni Freya nang masumpungan sa komedor ng hapong iyon si Presi. Mukhang walang balak umuwi. Bagong bihis. Siguro'y nagdala ito ng damit kanina. Todo make-up dahil parating na si Alexis. Talagang nagpapaganda. Sa bagay walang bago sa kanya. Noon pa man nagpapapansin na ito kay Alexis. Bagay na ikinaiinis ni Freya. Matapos nilang magtanghalian kanina, ay katuwang niya ang kaibigang mamamalansya ng kanyang mga nilabhan. Kaunti lang naman dahil araw-araw niyang ginagawa, kaya heto't balak niyang tumulong sa pagluluto kay Manang Doris. Kung tagalinis si Annabel ng bahay, siya naman ay tagalaba. Si Manang Doris naman ay siyang tagaluto at subok na ang lasa ng mga lutuin nitong tama sa timpla at mapapasarap ka talaga ng kain. Pero sa pagkakataong yun, si Presi ang nakikita niya sa komedor na katuwang ni Manang. Tingin niyo ba Manang magugustuhan ni Alexis ang luto ko? Narinig pa niyang masayang tanong ni Presi. Tila ba napakabait at nakangiti pa. Mukhang kinalimutan na nito ang ginawa at sinabi kay Manang kanina. Nanggigigil na naman siya pero kinalma na lamang ang sarili. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Mabait pa naman siyang tao. Minabuting maghanap na lamang ng pagkakaabalahan niya. Tumuloy siya sa labas at nakita niya si Ma'am Rosel na nagdidilig ng mga alaga nitong halaman sa garden. Mahilig kasi ang kanyang biyanan tubi na mag-alaga ng mga namumulaklak na halaman. Biyanan tubi niya ito tawagin dahil very soon ikakasal at mamahalin siya ni Alexis. Hindi naman masamang mangarap kaya lulubusin niya na. Hi ma'am! Nilapitan niya ito at binati. Naghanda din siya ng matamis na ngiti. First time niyang nakatuwaan kausapin ng ginang kung hindi pa niya nararamdamang nakukuha ni Presi ang loob nito. O Freya, may kailangan ka ba? Saglit lamang siya nitong tinapunan ng tingin tsaka muling ibinalik sa mga halaman ng atensyon. Wala naman po ma'am, mahilig din kasi ako sa halaman. Namana ko po yun sa inay ko. Maniwala man kayo or hindi ma'am, yung paligid ng bahay namin puro namumulaklak na halaman. Dumadayo pa siya sa ibang lugar para manghingi ng iba't ibang orchids. Nang mamatay kasi si Itay, doon niya ibinubunto ng lungkot niya. Bumanat ka agad ng kwento si Freya. Pero yun naman talaga ang totoo. Ulila na siya sa ama at nag-iisang anak. Kasama nila sa bahay ang kapatid ng kanyang ina na may anak sa pagkadalaga na siyang kasama ngayon ng kanyang inay sa kanilang probinsya. Ang tita naman niya na kapatid ng yumaong ama ang tumulong sa kanyang makatapos ng kolehiyo. Pero dahil sa pag-ibig kay Alexis, titiisin niyang maging labandera at balang araw, hindi masayang ang pagtsatsaga niyang magpa-impress sa lalaki. Really? Pareho pala kami ng inay mo. Nang mamatay kasi ang Sir Antonio mo, halaman na ang naging libangan ko. Saan nga uli ang probinsya ninyo? Curious nitong tanong at muli siyang sinulyapan. Sa Barrio Batiglaw po, malapit kami sa San Fernando. Masaya niyang wika. Natigilan ito sa pagdidilig ng halaman at lumingon sa gawin niya. Kung ganun malapit lang pala kayo sa San Fernando. Malawak ang lugar pero kilala ang pamilyang Cordova. Ang mga tito at tita ko, ang mga lolo at lola ko iisa ang pinagmulang lugar. Tila naaalo na ito habang nakikipag-usap sa kanya. Yes ma'am, kilala ko nga po ang pamilyang Cordova sa San Fernando. Matunog po yun sa lawak ng mga lupain ninyo. At nag-cross na rin po ang landas namin ni Senyorito Alexis sa lugar na yun. 3 taon na ang nakararaan. Saad pa niyang nadulas sa sariling bibig.
Napatakip siya at pinagsisisihan kung bakit niya pa iyon nasabi. Baka malaman itong may hidden agenda siya kaya pumasok sa trabahong yun. Subalit ikinatuwa iyon ng ginang kaya humaba ang kanilang usapan at palagay ni Freya, napakabait ng ina ni Alexis at hindi matapobre. Akala niya kasi noong una ay ganun. Samantala habang pauwi na si Alexis sa hapong yun, minandohan niya ang kanyang driver na dumaan ng flower shop. Pinabili niya ito ng bulaklak at inutusang dumaan sila sa puntod ng kanyang yumaong nobya. Pagdating, iniwan na lamang ni Alexis ang driver sa kotse at siya na lamang ang tumuloy sa puntod ng kasintahan. Mabigat pa rin sa kanyang loob ang matagal na nitong pag-iwan sa kanya. Katulad ng dati ay magsisindi siya ng kandila at hahaplusin ng pangalang nakaukit sa lapida. At habang ginagawa yun, ay mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Kahit gaano nakatagal ang pangyayaring yun, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. I love you, Alexis. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Huling katagang narinig kay Divine bago ito na-aksidente. Pabalik na ang babae sa Maynila mula sa San Fernando para asikasuhin ang kanilang kasal nang biglang may mabilis raw na humahagibis na sasakyan. Nag-overtake sa kotse ni Divine, saktong paliko. Umiwas ang makakasalubong ng sasakyan at hindi sinasadya nakabig nito ang manibela pakaliwa kung saan ang daang tinumbok ng dalaga. Mabilis na nagpreno ang dalaga subalit sa bilis ng takbo noon, nahagip pa rin ang kotse nito. Nagpagulong-gulong ang kotse ni Divine at bago dumating ang rescue ay wala na itong buhay. Napakasakit ang pagkawala nito, kasabay ang kanilang anak na 3 buwan nang nasa sinapupunan ng nobya. Divine, akala ko hindi mo ko iiwan. Nagsumpaan tayo. Nangako sa isa't isa pero bakit? Mapait na tanong sa isipan ni Alexis. Sir, tama na ho yan, lasing na kayo. Hindi nakatiis si Mang Berto na hindi sundan sa loob ng barang amo. Dito sila tumuloy pagkagaling nito sa puntod ng mahal na nobya. Pasado 10:00 na ng gabi at kanina pa tumatawag at nag-aalala ang ina nito. Nag-angat ng muka ang lalaki, tinitigan si Mang Berto. Lasing na ito't namumungay na ang mga mata. Sabayan mo ko, Mang Berto. Inom pa tayo. Nakangising itinaas ang kupita. Pinagbigyan naman ito ng lalaki, wag lang sumama ang loob ng amo. Habang si Presi naman, tila nawala na ng pag-asang matikman ni Alexis ang kanyang pinaghirapang lutuin. Nagsayang pa siya ng pagod ni hindi sinasagot ang tawag niya. Ngit-ngit na umuwi na lang at nagpaalam sa ina ng lalaki. Saktong pag-alis ni Presi ay siya namang pagdating ni Alexis. Lasing at tulog sa likod ng sasakyan. Pasado 10:00, narinig ni Freya ang paggarahe ng sasakyan ni Alexis. Nagdidiwang na noon ang kanyang kalooban dahil nakauwi na si Presi na hindi man lang natikman ni Alexis ang pinaghirapang lutuin ng babae. Nakita niya ito kaninang mainit ang ulo na umalis. Oh, saan ka pupunta? Napansin ka agad siya ni Annabel nang tumayo mula sa kanyang hinihigaan. Magkatabi kasi ang kama nila at ang nasa gilid naman ay ang kay Manang Dores. Narinig mo yun? Di ba sasakyan ni Senyorito Alexis yung dumating? I-check ko lang. Ngiting-ngiti siya. Feeling asawa na sasalubong sa kanya, ganun ba yun? Tudyo nito. Ano ka ba? Nagpapa-impress nga, di ba? Ay sus! Oo na, kung gusto mo. Ihatid mo na rin sa kwarto niya. Matapos magsalita, bumalik ito sa paghiga at nagtalukbong ng kumot. Malamig na kasi sa kwarto nila dahil air-conditioned. Akay-akay naman papasok ni Mang Berto ang amo nang maibaba ito ng kotse. Saktong pinagbuksan ni Freya ang dalawa. Nagulat pa ang dalaga pagkakita sa lalaking lasing. Kuya, anong nangyari? Agad dumalalay si Freya sa kabilang braso ni Alexis. Inilagay ito sa kanyang balikat. Salamat Freya, mabuti gising ka pa. Ewan ko ba dyan kay sir, bigla na lang nag-aya sa bar. Pati tuloy ako napainom. Mabuting at 2 baso lang. Alam ko namang magmamaneho pa ako. Saad nito habang dinadala na nila sa kwarto nito si Alexis. Nang mailapag ay inayos siya nito ng higa. Sige ho Mang Berto, ako na pong bahala kay senyorito. Wika niya rito at ngumiti. Sige Freya, salamat. Tsaka ito lumabas ng silid. Napatingin naman siya sa lalaking tulog na nakahiga sa ibabaw ng kama. Lumapit siya at namewang sa harapan nito. Eh kasi naman ho senyorito, bakit ba kailangan ninyong magpakalasing kung hindi nyo naman kaya?
Galit-galitan niyang saad. Walang tugon mula sa tulog na lalaki. Marahan siyang upo sa gilid ng kama at pinagmasdan ito. Siguro dapat, senyorito, mag-asawa na kayo para may mag-aasikaso sa inyo. Nandito lang naman ako. Ligawan mo lang ako ng isang araw. Promise, sasagutin kita kaagad ng walang kahirap-hirap. Muli ay kausap niya sa lalaking lasing. Nang ma-realize na hindi naman siya nito naririnig, minabuting kumuha na lang ng malinis na bimpo at tubig. Ipinatong niya iyon sa side table bago sinimulang tanggalin ang suot nitong polo. Habang ginagawa yun, ay unti-unting tumatambad sa kanyang mga mata ang matipuno nitong dibdib. Kinakabahan si Freya. Tama ba tong ginagawa niya? Tinanggal muna niya ang sapatos nito at inayos sa pagkakahiga ang lalaki. Bahala na nga! Bulong niyang kinakabahan pa rin habang ipinagpapatuloy ang ginagawa niya. Una niyang pinunasan ang mukha nito pababa sa leeg hanggang sa dibdib nang tuluyang matanggal ang botones ng polo ni Alexis. Grabe ang hot nito. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa lalaki. Kulang na lang maglaway siyang parang aso. As in sinamantala niya ang pagkakataong yun para matitigan ng natutulog na lalaki. Kumuha na rin siya ng malinis na t-shirt at isinuot sa amo. Ano kaya kung bihisan niya na rin ang pang-ibaba nito? Pilya siyang napatingin sa ibabang parte ni Alexis. Oo nga, wala namang masama. Binihisan niya lang at kinabukasan magpapasalamat pa ito sa kanya. Naghalungkat na siya ng ipangpapalit sa lalaki. Pagkuway ipinatong iyon sa kama. Habang tinatanggal niya ang suot nitong belt ay tila ba nanginginig ang kanyang palad. Nakahinga lang yata ng maluwag nang tuluyan iyong matanggal sa lalaki. Ay, kiking malaki! Sigaw niya nang may humawak sa kanyang kamay habang ibinababa na ang zipper ng pants nito. Nabitiwan niya sa gulat ang hawak at napatingin sa kanyang amo. Naku, patay! Bulong sa isip ni Freya nang makitang gising ito at nakatutok sa kanya ang namumungay nitong mata. Naku, senyorito, wala akong ginawa sa'yo ha. Bibihisan lang sana kita. Kasabayang malakas na sigaw nang kabigin siya nito palapit sa lalaki at agad pumulupot sa kanyang bewang ang isang braso ni Alexis. Senyorito! Kabado niyang usal na napaluhod ang isang paa habang ang isa naman nakaapak sa sahig. Titig na titig ito sa kanya at para siyang na-hypnotize na hindi maikurap ang kanyang mga mata. Napasinghap na lamang si Freya nang siilin nito ng halik sa labi. Nalunok niya yata ang sariling laway nang ihiga siya nito bigla sa ibabaw ng kama at mas lalo pang hinalikan. Gagagising na! Kanina ka pa nakangiti dyan na para bang naengkanto habang tulog. Boses niya Annabel na para bang sirena ng bumbero sa umagang yun. Naalimpungatan siyang bumangon at agad dinama ang labi. Bakit parang totoong hinalikan siya ni Senyorito kagabi? Ramdam niya pa iyon sa kanyang labi hanggang ngayon. Annabel, di ba lumabas ako kagabi? Excited niyang tanong. Kumunot ang noo nito. Oo, tapos? Nakatangang tanong pa nito sa kanya. Anong oras akong bumalik dito? Mas excited niyang tanong. Aba malay ko, wala ka namang sinabing bantayan ka. Ang mabuti pa bumangon ka na. Nandyan na naman yung bruhita. Nakakaasar. Tili nito sa huling tinuran. Sino? Si Presi? Nalukot ang mukha niya. Sino pa ba? Oo, paano maglilinis na ako ng bahay at ikaw naman magtrabaho na rin. Bago lumabas ay saad nito. Dali-dali na siyang naligot nagbihis ng uniform. Nilinis muna ang higaan nila bago siya lumabas ng silid. Una niyang kinatok si Ma'am Rosel para kunin ang labahin nito sa kwarto. Iniisip pa rin niya kagabi kung panaginip nga kaya ang first kiss niya or actual na nangyari. Nang kumatok sa kwarto ni Alexis para kunin ang labahin nito, nakita niyang suot pa ng lalaki ang damit na ipinasuot niya rito kagabi. Mukhang hindi na ito lasing pero katulad ng dati, nakasimangot pa rin. Good morning, senyorito. Kukunin ko lang ang laundry basket mo. Mabait niyang bungad sa lalaki. Sinulyapan siya nito na hindi naman ginagawa sa kanya sa tuwing kukuhanin niya ang mga labahin nito dati. Can I ask you something? Hindi galit pero nararamdaman niyang sa tanong na yun parang may nagawa siyang mali. Sige ho sir, wag lang Matt, mahina po kasi ako sa subject na yan. Kahit kabado, nagawang magbiro ni Freya, subalit walang reaksyon mula sa supladong lalaki. Ikaw bang nagbihis sa akin kagabi?
Diretsong tanong nito. Napatikhim siya't hindi alam ang sasabihin. Lagot na, baka masisanti siya. Freya, untag ni Alexis ng ilang sandali na walang tugon mula sa dalaga. Ano kasi sir, ganito kasi yan. Paligoy-ligoy niyang sagot. 10:00 ng gabi nagising ako nang naulinigan ko ang ugong ng sasakyan mo. Pagkatapos, tumayo ako't pinagbuksan kita. Naawa ko kay Kuya Berto, kaya tinulungan ko siyang alalayan ka hanggang kwarto. Pagdating naman sa kwarto mo, pinunasan kita ng basang tawel. Dati kasi yung nabubuhay pa si Itay, ganun ang ginagawa ni Inay kapag nalalasing siya kaya ginaya ko naman. Nasapo ni Alexis ang kanyang noo sa mahabang litanya ni Freya, samantalang isang sagot lang naman ang kanyang kailangan. Oo at hindi lang. Stop! Itinaas niya ang kanyang isang kamay at itinaboy na ito palabas. Sa paliwanag ni Freya ngayon ay alam niya na ang sagot. Ito ang nagbihis sa kanya. Pinalaan niya na lang itong wag nang uulitin ang ginawang pagbibihis dahil hindi iyon saklaw ng isang labandera. Higit sa lahat, lasing siya at maaaring may magawa siyang hindi niya alam. Sige ho sir, lalabas ako pero sagutin niyo muna ang tanong ko. Hinalikan niyo ho ba ako kagabi? Kung oo, ibig sabihin kayo ang first kiss ko. Lakas loob na saad ni Freya sa kanyang amo. Na ikinaangat ng mukha nito at tumitig sa kanya. At bakit ko naman gagawin niyo na Ber? Lumabas na ang pagiging masungit nito. Kayo naman sir, ang aga-aga napakasungit niyo. Ang gwapo niyo kaya kapag nakangiti. Sige ho, lalabas na ako. Bit-bit ang laundry basket na tinungo niya ang pintuan ng kwarto nito. Nilingon pa niya ang amo at magkasalubong pa rin ang kilay. Nawala tuloy ang kanyang kaba sa dibdib at napalitan ng kilig. Sigurado siyang maghapon siyang nakangiti nito dahil nakausap niya ang kanyang amo ng ganun katagal kahit na medyo masungit. Habang nasa ilalim ng shower, pilit inaalala ni Alexis ang nangyari kagabi. Kung totoo nga ang sinabi ni Freya kanina, isang gunita ang gumuhit sa kanyang isipan. Naramdaman niya kagabi na may gumagalo sa kanyang katawan. Bagaman antok na, naimulat niya ang kanyang mga mata at isang babaeng may hawak ng bimpo ang kanyang nakita. Maamon na tila ba isang anghel ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa sobrang ganda nito, hindi niya nakontrol ang sarili. Marahil dahil na rin sa espiritu ng alak, ay bigla na lang niya itong kinabig at hinalikan sa labi. Pero pagkatapos nun, wala nang sunod na eksenang pumasok sa kanyang isipan. Maaaring nakatulog siya pagkatapos itong halikan. Saan ka ba nanggaling kagabisan at hindi ka nakauwi ng maaga? Nag-effort pa naman si Presi na ipagluto ka. Saad ng mami niya nang dumulog sa mesa para mag-almusal. Walang bago, nasa bahay na naman si Presi. Hindi ba ito napapagod sa kakasunod sa kanya? Okay lang po yun tita, masaya akong pagsilbihan ng anak nyo. Pasasaan ba't magugustuhan din ako ni Alexis? Mahal na mahal ko po siya. Hindi pa man siya nakakasagot sa ina, sumingit na si Presi. Pinaglagyan pa siya nito ng pagkain sa kanyang plato na kahit tumanggi pa siya, alam niyang hindi ito patitinag, kaya hinayaan niya na lamang. Galing ako sa puntod ni Divine. Naalala kong death anniversary niya kahapon. Nakainom ako kaya ginabi. Paliwanag niya sa ina. Oh, I'm sorry iho. Nakalimutan ko rin. By the way Alexis, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakapag-move on? Bakit hindi mo pakasalan si Presi? Baka matulungan kanyang makalimutan si Divine. Pahayag ng kanyang ina. Napangiti naman si Presi. Oo nga naman Alexis. Sabad pa. Tumingin siya sa gawin ng ina. Ma'am, magpapakasal ako sa babaeng mahal ko. Hindi lang dahil gusto ko lang makalimutan ng babaeng nagpasaya sa akin dati. Pagkuway sinulyapan niya si Presi. Pwede ba tayong mag-usap mamaya after breakfast? Tanong nito sa babae. Okay Alexis. Nakangiting tugon ni Presi. Pagkatapos ay ibinalik niya ang sulyap sa kanyang ina. Nga pala ma'am, yung tungkol sa kaso ni Divine, pinabuksan ko na ulit. Tumawag sa akin si Hepe. At nakita sa CCTV na sinadyang araruhin ang sasakyan ni Divine hanggang sa ito'y magpagulong-gulong. Pupuntahan ko mamaya sa presinto para mapanood ang footage ng CCTV na sinasabi sa akin ni Lieutenant Baltasar. Sa sinabi ni Alexis, natigilan si Presi at kinabahan. Umaasa ka na naman ba anak? Sumuko na ang pamilya ni Divine para mapanagot ang may sala. Magugulo lamang ang buhay mo. Sinabi ng mami niya na maaaring kalaban sa politika ng ama nito ang may gawa nun.
At ayokong kapag naipakulong mo ang tunay na may sala, ikaw naman ang balikan. Mangyak-ngiyak si Rosella. Tama ang mami mo, Alexis. Isa pa, maipakulong mo man ang pumatay kay Divine, hindi mo na maibabalik ang buhay niya. Bakit hindi mo na lang pagtuunan ng pansin ang tungkol sa atin? Pwede tayong bumuo ng masayang pamilya at maraming anak. Singit ni Presi na nakangiti. Siyempre hindi siya papayag na matuklasan ni Alexis na siya ang may pakana sa pagkawala ni Divine. Hindi siya papayag na mamuhi ito sa kanya. Tila wala namang narinig si Alexis na ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Para sa kanya, makakapag-move on lamang siya kung mabibigyan ng katarungan ng pagkawala ng kanyang nobya at ng anak niya. Matapos mag-almusal ay hinintay ni Alexis si Presi sa veranda. Sumunod naman ang babaeng nakangiti pa sa kanya. May sasabihin ka ba sa akin, Alexis? Tanong ni Presi. Tumingin muna ito sa babae bago nagsalita. Tigilan mo na ako, Presi, dahil wala kang maasahan sa akin. Mas makabubuti kung ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mo na mas karapat dapat para sa'yo. Prangkang wika ni Alexis. Natigilan saglit si Presi sa hindi inaasahang maririnig mula kay Alexis. Sakto pang palabas ang kinaiinisan niyang maid nito na si Freya, kaya sa halip na sumagot, nilapitan niya ang lalaki. Ikinawit ang dalawang braso sa leeg nito at mabilis na idinikit ang kanyang labi sa labi ni Alexis. Hindi man siya lumingon, tiyak niyang nakita iyon ng maid. Napaismid lang si Freya pagkakita sa babaeng humalik kay Alexis. Kita niya iyon, saktong paglabas niya ng pinto. Tanaw niya rin kung paano agad itong itinulak ng lalaki. Nakakahiyang ipinagsisiksikan nito ang sarili. Hindi na ito nahiya. Excuse me, ngiting aso ang pinakawalan ni Freya nang lampasan ng dalawa kasunod si Annabel. Mamamalengke sila ngayon ng kaibigan, utos ni Manang Dores dahil wala nang stock sa kusina. Nahuli niya pang inirapan siya ni Presi. Hindi niya na ito pinansin bagkus ay tinignan si Alexis na hindi nagustuhan ng ginawa ng babaeng hitad. Basta na lang itong tumalikod at hindi na nilingon pa si Presi. Buti nga, pabulong niya. Kunwari pero nagsiselos yan. Tudyo sa kanya ni Annabel habang nasa palengke na sila at namimili ng isda. Nakita din ito ang ginawa ni Presi sa kanilang amo. Gusto ko siyang tirisin, best friend. Ninakawan niya ng halik yung one of my life ko. Pero sige na lang, total parang nandiri naman yung reaksyon ni Senyorito Alexis. Tugon ni Freya na halos lamukusin ng hawak na bangus. Hindi naman siya magugustuhan ni Senyorito dahil malinaw sa atin na si Ma'am Divine lang ang mahal niya. Kung kaya ikaw, Freya, gumawa ka ng paraan para mahulog ang loob ni Senyorito sa'yo, kundi mauunahan ka ng babaeng yun. Napaisip naman si Freya kung paano aakitin ng lalaki. Confident naman siyang maganda. Ang kaso'y nag-iisa lang ang itinitibok ng puso ni Alexis at yun ay ang yumaong nobya. Ani ang nag-iisip. Siguro kailangan ko munang magpaalam kay Ma'am Divine, no? Baka mamaya multuhin ako. Sabi niya kay Annabel at ipinakilo na ang hawak na bangus sa nakaabang na tindera. Oo nga naman, no? Pero sa totoo lang sana unahin niyang multuhin yung babaeng hitad. Natatawang wika ni Annabel na tinawanan niya rin. Matapos mamalengke ay tumuloy sila sa supermarket para mag-grocery. Isang beses lamang kasi nila ginagawang mamalengke sa isang buwan, kaya kailangan nilang mabili ang lahat. Nasa isip niya na ngayon kung paano aakitin si Alexis. Nainganyo pa siyang bumili ng manipis na pantulog. Pinili niya yung seductive. Yun bang tipong masisilip ang panty niyang suot sa sobrang nipis nun? How to seduce supladong amo. Pagdating sa bahay, matapos sa mga gawain, nag-search si Freya sa Google para sa kanyang pinaplanong pangaakit sa amo. Wala sa bahay si Ma'am Rosella. Sabi ni Manang umalis daw ito kanina kasama si Presi. Maaaring nag-shopping na naman ang dalawa o di kaya nagpunta ng salon. Pati kay Ma'am Rosella ay very close na rin si Presi. Sigurado siyang sinusulsulan din ito ng hitad tungkol sa anak kaya kailangan niyang kumilos. Ibibigay niya ang kanyang nag-iisang alas kay Alexis, ang kanyang V-card. Ayon sa Google, ang kahinaan ng lalaki ay ang panty na kulay pula. Naakit daw ito kapag nakakakita ng babaeng nakasuot ng ganoong kulay. Ang kaso, malaki ang problema ni Freya dahil halos white ang kulay ng in-order niya sa Avon. Agad-agad ay binuksan niya ang application na nasa kanyang cellphone at nag-order ng bikini na kulay pula.
Wala na talagang makakapigil pa sa kanyang plano. At ngayon, aantayin na lang niyang dumating yun bago isagawa ang kanyang plano. Samantala si Alexis, 5:00 pasado pa lang ng hapon, lumabas na ito ng kanyang opisina. Tutunguhin niya pa si Lieutenant Baltasar. Gusto niyang mapanood ang footage ng CCTV sa pinangyarihan ng aksidente kay Divine. Simula nang mawala ang ama, ay siya na ang nagpapatakbo ng kanilang company. Ang Cordova Architecture Planner Design. Sa mahigit 4 na taon niyang pagpapatakbo dito, wala namang naging problema. Ilang architect na rin ang hawak niya na nabigyan niya ng project sa iba't ibang lugar. Matatayog na building man yan, hotel or restaurant. Hindi man napasama sa top firm ang CAPD, at least wala naman itong naging problema. Lalo na sa mga nahahawakan niyang project. Since baguhan lamang siya noong mawala ang ama at napilitang pamahalaan ng CAPD. Salamat sa kanyang Tito Benji na hindi napagod na gabayan siya, lalo na nang magkaroon ng dagok sa kanyang buhay, nang kasunod ay nawala rin ang kanyang kasintahan. "Sir, saan po tayo?" Tanong ni Mang Berto nang mapagbuksan siya ng sasakyan. Umikot ito sa kabila at ngayon binubuhay na nito ang makina ng sasakyan. "Sa headquarters, pakikipagkita ko kay Lieutenant Baltasar." Tugon ni Alexis. "Sige ho sir, akala ko kasi magiinom na naman kayo." Nag-aalala ang boses nito. Napatingin siya rito at biglang may sumagis sa kanyang isipan, si Freya. Anong dahilan at nagawa siya nitong bihisan? Hindi pa niya ito nakausap tungkol sa bagay na iyon. Ayaw niya nang maulit ang pagpasok nito sa kanyang silid. "Sir, iniisip niyo ba si Freya nung gabing yun? Umaga na kasi siyang lumabas sa kwarto niyo." Nakangiti si Mang Berto na tila kinikilig pa. "Anong ibig niyong sabihin?" Nagkunwari siyang walang alam na pumasok ito sa kanyang silid. "Wala naman, tinanggal niya lang ang hangover ninyo." Ngayon ay nanunodyo ito. Napatikim siya, hindi nakasagot. Muli na namang pumasok sa imahe niya ang dalaga. Napapailing dahil hindi niya maiwasang bigyan ito ng atensyon. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pang muli si Mang Berto hanggang sa narating nila ang presinto. Sinalubong kaagad siya ni Lieutenant Baltasar at dinala sa opisina nito. Si Mang Berto naman, iniwan niya lang sa may kotse. Ipinakita kaagad sa kanya ang video na nakalap. Sa unang kanto, makikita na ang 2 kotse na nakasunod sa kotse ng kanyang nobya. Hanggang sa marating ang pangalawang kanto, nawala ang isang itim na sasakyan. Hanggang sa umabot sa intersection at makikitang nagmamadaling nag-overtake ang sasakyang nasa likuran ni Divine at dinikdik nito ang kotse. Nang lumagpas sa kotse ni Divine, may isang itim na sasakyan ang sumalubong na pilit iniwasan ng isang kotse. Kaya kinabig nito ang manibela pakaliwa kung saan naroon ang kotse ni Divine. At ang kotseng iyon ay ang nakasunod kanina kay Divine. Kita iyon sa plate number. Maaaring hindi ito nakita sa CCTV. Pero ang hinala nila ni Lieutenant Baltasar ay nag-overtake ito upang salubungin ng babae. Habang pinanonood ang video ay parang nanumbalik ang sakit sa pagkawala ng mahal niya. "Sir, magbabayad ako kahit magkano. Iharap niyo sa akin ang lalaking pumatay sa girlfriend ko." Nasasaktan niyang saad, nakakuyom ang kanyang kamao. Pinapangako niyang babasagin ang mukha nito kapag nakaharap niya. Tuwang-tuwa si Freya. After 3 days nang dumating ang kanyang parcel, pinakatago-tago niya pa yun sa kanyang likuran nang saktong dumating ang kotse ni Alexis. Nasa maliit naman siyang pinto sa gate kaya maaaring hindi siya nito nakita. Siyempre gusto niyang isurprise ang lalaki habang suot yun. "Salamat Kuya Ryder ha." Ngiting saad niya. Ang rider naman ay nakangisi. Alam kasi nito ang laman ng supot. "Kuya Ryder, sure ka na kulay pula to ha?" Paniniguro pa ni Freya. "Baka mamaya kulay dilaw or blue." Ngumisi ang rider. Saktong pagbaba ni Alexis ng sasakyan, natanaw niya sa may gate si Freya na nakikipagpalitan ng ngiti sa rider. May nakatagong maliit na plastic sa likod. "Mang Berto, alamin niyo kung sino ang kausap ni Freya at sabihin mo sa akin." Utos niya sa driver. Ngayong alam niya nang may pumatay kay Divine, wala na siyang tiwala pa sa kahit na sinong lalapit sa kanyang pamilya. Maaaring may galit sa kanya or sa side ni Divine. Mas okay na yung nag-iingat. "Yes sir." Tumango ang driver matapos isara ang pinto ng sasakyan. Siya naman ay tumuloy sa loob at umupo sa mahabang sofa.
Hihintayin niya si Freya at aalamin kung anong laman ng plastic na iniabot ng lalaki. Hindi nagtagal ay nakangiting pumasok si Freya sa loob. Ngiting napalis pagkakita sa kanya. Mas lalo nitong itinago sa likuran ng hawak na plastic. "Senyorito," pagkuway nginitian siyang muli. "Freya." Tawag niya nang kumaripas ito ng takbo patungo sa servant quarter. Pero agad ding nahinto sa paghakbang nang muli siyang magsalita. "Bumalik ka sa harapan ko't ipakita mo sa akin yung dala mo." Maotoridad niyang utos. Napalingon ito't nakita niya ang pamimilog ng mga mata ng babae. "Senyorito, ayoko." Umiiling-iling ito at niyakap ang supot. Namumula ang magkabilang pisngi at alanganing nakatingin sa kanya. May problema ba? Hindi siya nakatiis na tumayo at humakbang palapit sa babae. "Boss mo ko kaya dapat alam na alam ko ang lahat ng bagay na ipapasok mo dito sa loob ng pamamahay ko." Kabado si Freya nang biglang kunin ni Alexis ang supot ng kanyang parcel. Wala na siyang nagawa kundi hayaan ito kaysa naman magalit ang boss niya. Sa mga sandaling yun, pinunit nito ang plastic at nais niya nalang lumubog sa kinatatayuan niya nang bulat-latin ito ni Alexis sa kanyang harapan. Sa matinding hiya ay nag-init ang kanyang buong pakiramdam hanggang talampakan. Pinagpawisan ng kanyang mga kasingit-singitan nang matigilan si Alexis at napatingin sa kanya matapos makita ang laman ng kanyang parcel. Tumikhim ito't walang anumang inabot sa kanya. Para siyang kidlat na biglang naglaho sa harapan ng lalaki. Si Alexis ay natitigilan sa mga sandaling yun habang iniisip ang hawak na bagay kanina. Wala na noon si Freya sa kanyang harapan at kita niyang nangangamatis ang magkabilang pisngi nito habang pahablot na inaagaw ang bagay na iyon. Bakit nga ba hindi nito sinabing iyon ang laman? Di sana hindi niya na pinag-interesan pang makita. Napatingin siya sa kanyang palad na nagkasala dahil sa telang nahawakan. Ngayon ay kailangan niyang humingi ng dispensa sa babae. Si Freya ay napatili pagdating sa servant quarter habang tinitignan ang maling parcel na dumating sa kanya. Paano ba naman ay tibak iyon at may bordang paru-paro sa harapan? Oo nga't kulay pula pero hindi naman iyon ang order niya. Higit sa lahat, nakita pa ng boss niya. "No, hindi to pwedeng mangyari." Nag-ala Vilma Santos na ang drama niya at napasandal sa pinto tsaka dumausdos habang panay ang sigaw nang hindi ito pwedeng mangyari. Kundi pa siya binato ni Annabel ng suklay, hindi pa siya titigil sa kanyang acting. "Ang aga-aga nababalo ka na dyan, manong sabihin sa akin ang nangyari." Malditang nakapamewang kaibigan niya sa kanyang harapan. Mabilis siyang tumayo at kumapit sa braso nito. "Bes, nakakahiya. Anong gagawin ko? Mag-iimpake na ba ako? Wala na akong mukhang maihaharap kay senyorito, ang one of my love." Palahaw niya pa rin. Isinalaysay niya ang nangyari kung bakit ay bigla itong bumunghalit ng tawa sa kanyang ikinuwento. Pinagtawanan siya ng bruha kaysa damayan. Nasaan ang hustisya? Halos magkanda ubo ito sa kakatawa. Siya naman ay natigilan habang nakasimangot. Kinuha pa nito ang hawak niyang underwear at tsaka binuklat. Sa muli ay tumawa na naman ito. Ang totoong problema niya ay kung paano niya paaakitin ng boss niya kung nakita na nito ang bagay na iyon. Kinabukasan, kung dati ay sinasadya ni Freya na kunin ang laundry basket ni Alexis habang nasa kwarto pa ito, ngayon naman pinili niyang hintaying makaalis ang lalaki. Hindi na rin muna siya lumabas ng kwarto hanggat nasa bahay pa ang amo. Pasilip-silip siya sa bintana kung nakaalis na ba ito. Araw-araw ganun ang ginagawa niya. Sa madaling sabi, iniiwasan niya ang amo. Palilipasin niya muna ang kahihiyang inabot niya. Pasado 6:00 ng hapon umuwi si Alexis. Natanaw niya si Freya, nakausap ang kanyang ina sa veranda. Ilang araw din siya nitong iniwasan dahil sa nangyari. Pansin niya pang 4 na araw na iyon. "Sir, ang ganda ni Freya no? Inosenteng-inosente. Mas maganda kay Presi. Sa totoo lang ay bagay kayo. At hindi lang yun, mabait pa. Ligawan niyo na ho kaya." Ilang sandali na rin siyang nakatanaw sa babae hindi kalayuan nang mapansin siya ni Mang Berto. Nilingon niya pa ito pero hindi inimikan. Sa muli ay napasulyap na naman siya sa dalaga. Sa pagkakataong yun, nakita siya nito. Mabilis na nagpaalam sa kanyang ina at dali-daling tumalikod. Pansin niyang magpahanggang ngayon, nahihiya pa din ito sa nangyari. Napabuntong hininga siya tsaka tinanguan ng kanyang driver at nilapitan ng kanyang ina.
Nag-bless lamang siya tsaka tumuloy sa loob. Nagbihis at hinanap si Annabel. Ano ho, senyorito? Hindi makapaniwala si Annabel nang sabihin niyang iintayin niya sa kanyang mini office si Freya para makausap. Tumango lamang siya at tinalikuran ito. Si Annabel naman ay agad tinungo si Freya na nagtatago sa servant quarter. Best friend, pagkakataon mo na to, pinatatawag ka ni senyorito sa mini office niya at gusto ka daw makausap. Kilig na kilig si Annabel. Nanlaki naman ng mata ni Freya pagkarinig noon mula sa kanyang kaibigan. Paano siya harap sa amo? Paano? Inangat ni Freya ang nangangatog na kamay upang katukin si senyorito sa office nito. Napilitan siyang tunguhin ng amo dahil wala naman siyang choice. Pinangunahan niya na ang naglalarong bagay sa kanyang isipan. Aamin na talaga siya ngayon ng nararamdaman. Bahala na si Batman. 3 mahinang katok at pagkatapos, narinig niyang nagsalita si Alexis sa loob. Malamig ang boses, kasing lamig ng atmosphere na sumalubong sa kanya pagpasok niya sa opisina nito. Subalit ang pakiramdam ni Freya ay tila nagliliyab sa hiya. Sa una lang naman nakakahiya, mawawala rin to, sabi pa niya sa kanyang sarili. Ano bang masama sa pulang panty na may butterfly sa harapan? Pilit niyang pinakakalma ang kanyang sarili habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nakatitig siya sa seryosong muka ng gwapong amo na nakatayo sa gilid ng mesa. Nakasuksok sa bulsa ang isang kamay at ang isa nakatukod sa mesa. Senyorito, may kailangan po ba kayo sa akin? Mahinhin niyang tanong, tila hindi makabasag pinggan. Maupo ka. Inilahad ng matangkad na lalaki ang pang-isahang sofa. Mabait siyang sumunod, dahan-dahang tinungo ang sofa at umupo roon. Pakiramdam ni Freya, lahat ata ng sasabihin nito ngayon, handa niyang gawin lahat. Wala siyang balak tumanggi. Iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari? I'm sorry Freya, hindi ko intensyong ipahiya ka. Tanong nito nang makaupo siya at humingi pa ng sorry. Marahang humakbang si Alexis palapit sa kanya at umupo sa gilid ng mesa. Itinukod ang isang kamay at tumunghay sa kanya. Ang napakaseryosong mukha nito, bagay na lalong nagbigay ng kaba sa kanya. Nakakapaso ang titig nito, para siyang lulubog sa kinauupuan niya. Naku sir, hindi po, hindi kita iniiwasan. Tsaka ayos lang naman sa akin na makita niyo yung ko. Ang totoo kasi niyan senyorito, nag-order po talaga ako nun para sana. Natigilan siya sa sasabihin, nag-alangan. Naisip na wag na lang kaya niyang ituloy. Tama nga kayang aminin niya na ngayon ang nararamdaman para sa lalaki. Maaaring maling pagkakataon, pero kailan pa ang tama kung hindi niya sasabihin ngayon? Oo nga, dapat sabihin na niya. Na ano Freya? Wari ba'y nabitin ito sa tugon niya? Ano kasi senyorito? Ani at parang bata na nilaro ang kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita. Napapakagatlabi na para bang doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Naiinip naman itong nag-iintay sa kanyang sasabihin. Na mahal kita senyorito. Lakas loob na saad ni Freya. Pero okay lang naman kahit hindi mo ko magustuhan senyorito. Alam ko namang may nauna na sa puso mo at si Ma'am Divine yun. Masaya na ako nakikita kayo araw-araw at pinagsisilbihan. Sana hindi po kayo magbago. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng opisina nito. Ayaw niya nang marinig ang isasagot ng amo. Sapat na iyong nasabi niya na ang nararamdaman niya. Pwede din na hindi na siya nito kausapin o hindi kaya isisantihin. Alam niyang pagod na ito kay Presi sa pamimilit ng damdamin ng babae dito. At heto't dumadagdag pa siya. Kung nakakahiya ang nangyari nang dumating ang parcel niya, mas nakakahiya ang ginawa niyang pag-amin sa kanyang nararamdaman. Habang si Alexis ay napakurap na napalingon sa pintuan kung saan lumabas si Freya. Napabuntong hininga at hindi alam ang iisipin. Natagpuan na naman niya ang sarili na patungo sa puntod ni Divine pagkalipas lang ng 2 araw. Nagulat pa siya nang makitang may fresh na bulaklak sa ibabaw ng lapida nito. May bagong sindi ng kandila. Halatang halos kaaalis lang ng taong bumisita kay Divine. Alam niyang walang kamag-anakan si Divine dito dahil nasa Amerika na ang mga magulang nito. Ang nag-iisa namang kapatid ay nakadistino sa Davao. Kaya sino? Nagpalinga-linga siya pero walang ibang tao. Nilapag na lang ang hawak na bulaklak at katulad ng dati, kinamusta niya ito. Nangako na hindi titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay nito.
Lalo na ngayong pinaghahanap na ng mga pulis ang lalaking kumitil sa buhay nito. Malapit niya nang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Divine. Si Freya ay tinatanawang lalaki sa puntod ni Divine. Muntik na siyang maabutan nito. Mabutit siya'y nakapagtago. Dali-daling nagpara ng taxi si Freya at nagpahatid pa uwi sa bahay. Humingi lang naman siya ng tawad kay Divine, lalo't sinabi niya na ang nararamdaman kay Alexis. Pagdating, nakita niya si Presi sa may veranda, kausap si Ma'am Rosela. "Mabuti at dumating ka na. Ipaghanda mo kami ni tita ng merienda." Pairap pa siyang tinignan. Ngumiti siyang pilit. Malakas talagang magpainit ng ulo itong si Presi. Walang kasawa-sawang pinagduduldulan ng sarili kay Alexis. Hindi naman ito magugustuhan. "Kilos na! Ano pang tinatanga-tanga mo dyan?" Sigaw ni Presi nang hindi siya agad kumilos. Tumango lang siya. Malapit lang naman ang kusina. Bakit hindi ba nito kayang kumuha ng pagkain dun? Tumingin sa kanya si Ma'am Rosela bago sinulyapan si Presi. "Presi, iha, hindi na kailangan. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo at may ipapakita ko sa'yo." Tumayo si Ma'am Rosela at sumunod naman si Presi na umirap muna sa kanya. Konting-konti na lang talaga, papatulan niya na ang babaeng feeling amo. Sisiguraduhin niyang magpapalit ito ng mukha sa aso kapag ginawa niya itong map sa sahig. Nakita niyang nagtungo sa kwarto ni Ma'am Rosela ang dalawa. Hindi nagtagal, umalis ang mga ito. Siya pa ang napag-utusang magsara ng gate. Hindi pa man naisasara ang gate, ay nagbuzzer ang sasakyan ni Alexis. "Thank you, Freya." Nakangiti sa kanya si Mang Berto nang lagpasan siya. Huli niya ring nakatingin sa kanya mula sa loob ng sasakyan si Senyorito Alexis. Nadatnan niya pa ito sa may sofa nang pumasok siya sa loob ng bahay. Wala naman siyang nakikitang pagbabago sa kilos nito mula nang magtapat siya. Katulad pa rin ng dati. Malinaw na wala itong pakailam sa bagay na iyon. Mabuti naman at hindi na rin naman siya aasa. "Senyorito, ipaghahanda kita ng hapunan kung kakain na ho kayo." Nakangiti niyang saad nang dumaan sa sofa kahit na trabaho iyon ni Manang. Isa pa'y maaga pa para sa hapunan. Kung hindi nga naman siya timang. Hindi na rin niya inintay ang itutugon nito. Sa gilid ng kanya mga mata, nakita niyang sinundan siya ni Alexis ng tingin. Siguro napansin nito ang pagbabago sa kanya. Nakaponytail ang mahabang buhok, nilagyan ng ribbon, naglagay siya ng manipis na lipstick at nagwisik ng pabango. Bagay na hindi maiwasang mapansin ni Alexis. Hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos magtapat sa kanya ni Freya, nauhuli niya ang sariling pasimpleng napapasulyap sa dalaga. Tama si Mang Berto, maganda nga ito. Simple bagaman kaakit-akit, katulad ni Divine, na una niyang minahal. "Ay, butiking may lawit!" Bulalas ni Freya sa gulat nang mabangga niya ang bulto ng katawan pagpasok niya ng komedor. Saktong paliko siya kaya hindi niya napansing may makakasalubong. Isa pa ay madilim. Hindi na siya nagbukas ng ilaw dahil kabisado naman niya ang lugar. Balak niyang uminom ng tubig. Malamang sa malamang kung hindi siya napahawak sa taong yun, baka natumba na siya. Salamat na rin dahil napigilan siya nito sa bewang. Ramdam niya ang matigas na brasong pumulupot sa kanya na nagbigay sa kanya ng kaba at dagli siyang nanlambot. Obvious naman na ang lalaking yun ay si Alexis. Kilala niya ang amoy nito dahil sa tuwing maglalabas siya ng damit nito, inaamoy niya muna. Gumapang ang palad niyang nakahawak sa braso nito para masigurong si Alexis ngayon. Hinawakan niya ang malapad nitong dibdib pataas sa mukha ng lalaki. "Senyorito Alexis?" Napabitaw siya at agad na lumayo sa lalaki. Ito naman ay nagbukas ng ilaw. Kumalat ang liwanag sa buong komedor at natagpuan nilang pinagmamasdan ng isa't isa. Naka-boxer short lang ang lalaki at napalunok siya ng malisyosong bumaba ang titig niya sa ibabang parte nito. Sigurado siyang tulog yun pero bakit ang laki? Mukhang nagalit. Narinig niya itong tumikhim kaya ibinalik niya ang titig sa mukha nito. Kung bakit ay tila balisa ito. Iwas na wag mapatingin sa kanya. Naku patay. Mabilis niyang naitakip ang kanyang braso sa kanyang harapan. Wala siyang pangilalim at suot niya ang biniling manipis na pantulog sa palengke. Higit sa lahat ang kulay pulang tikab na may paru-paro. Wala sa plano niyang akitin ang kanyang senyorito sa gabing yun. Katunayan ay tinanggal niya na sa plano niyang akitin ito kaya nagkataon lang na naisuot niya yun. Nakita niyang humakbang palapit sa kanya si Alexis. Para itong nag-slow motion. Namumungay ang mga mata habang siya naman ay nabato.
Ramdam niya ang mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Freya, usal nito sa kanya at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong gagawin na naistatwa sa kinatatayuan niya. Kasunod niyang naramdaman ang paghapit nito sa kanyang bewang at ngayon magkadikit na ang mga katawan nila. Ramdam niya na rin ang mainit nitong hininga sa mukha niya. Napapikit siya at inaantay niya na lang na lumapat ang mga labi nito. Konting-konti na lang at lalapat na, kundi pa tumunog ang kanyang alarm clock. Napabalikwa siya ng bangon at naalimpungatang napalingon sa maingay na alarm ni Annabel. Panaginip! Kahit sana sa panaginip lang, naramdaman niyang halikan siya ni Alexis. Ang kaso dahil sa alarm ng kaibigan hindi na ituloy. Sa galit ay ibinalibag niya iyon at gigil na napasigaw. Yun na yun, konting-konti na lang. Ano bang ginagawa mo? Bruha ka, sinira mo yung alarm clock ko. Hindi mo ba alam na 150 ang bili ko dyan? Pagpasok ni Annabel, nagulat ito sa ginawa niya. Para itong timang na niyakap pa ang alarm clock na lasog-lasog na. Best friend, yun na eh. Hahalikan na ako ni Senyorito. Pero anong nangyari? Dahil sa alarm clock mo, hindi natuloy. Kahit na sa panaginip lang, hindi ko ba talaga pwedeng maranasan maka-first kiss? Ilang taon na ako pero hindi pa ako nakakatikim ng halik. Maiiyak niyang saad. Nabitiwan nito ang alarm clock at siya'y nilapitan. Teka nga, kung makapagdrama ka parang ako nakatikim na ng first kiss. Kaya tama na yung drama na yan, nagkakagulo na sa veranda. Birthday ni Ma'am Rosella ngayon, may malaking party na gaganapin. Halika na, tsaka pwede ba magbihis ka na nga? Kailan ka pa nagsuot ng ganyan? Galit itong tumalikod at siya'y iniwan. Napatingin siya sa sarili. Suot niya yung manipis na pantulog kung saan kita ang halos kaluluwa niya. Mabilis niyang binalot ang kanyang sarili at nagmamadaling kinungo ang banyo upang maligo. Samantala si Alexis, kagigising lamang ng mga sandaling yun. Umupo siya sa kanyang kama at tulalang napatingin sa bintana. Kung saan tagos ang sikat ng haring araw na lumalapat sa kanyang balat na nagbibigay sa kanya ng init. Pero hindi iyon ang iniisip niya kung hindi ang nangyari kagabi sa kanila ni Freya. Nakalimot siya sa mapang-akit nitong katawan, sa inosente nitong muka. Hindi niya lang hinangad na mahalikan ito, kundi madala sa ibabaw ng kanyang kama. Hindi niya alam kung pangangailangan lamang ng katawang lupa niya or may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang labandera. Pero sigurado siyang ibang-iba iyon sa nararamdaman niya kay Divine. Matagal siyang natitigilan sa kanyang higaan bago kumilos at nagtungo sa banyo. Hindi siya papasok ngayon dahil kaarawan ng kanyang ina. Matapos maligo, nagbihis lamang siya ng pambahay at tinungo ang teres. Tanaw niya sa baba ang nagkakagulong tao. Ang iba'y nagkakabit ng banderitas, ang ilan gumagawa ng balloons. Kape muna kayong lahat! Malamyos na boses ng isang babaeng nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, si Freya. Nalipat sa babae ang titig niya at malaya itong pinagmasdan. Habang si Freya, matapos bigyan isa-isa ng kape ang mga naroon, bumalik na sa komedor. Hindi naman na nila kailangang magluto dahil may catering mamayang gabi. Ang gagawin lang nila, maglinis ng buong bahay at tumulong mag-decorate. Good morning. Napaigtad siya sa boses ni Alexis mula sa kanyang likuran at natulala siya pagkakita sa lalaki. Naka-white shirt at short lang kasi ito sa halip na naka-business suit. Hindi ba ito papasok? Senyorito, kape gusto niyo po? Alok niya. Kasalukuyan kasi siyang nagtitimpla ng sariling kape. Yes please. Umupo ito sa harapan ng mesa. Kinikilig naman siya habang inilalapag ang isang tasang kape sa harapan nito. Humigop kaagad ito at tumingin sa kanyang gawi kaya kinakabahan siya. Freya, about last night. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta ko na lang naramdaman na gusto kitang halikan. I didn't mean it. Nang hindi sinasadya, naibuga niya sa mukha ng amo ang nainom na kape dahil sa narinig niya. Kung ganun hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Totoong niyakap siya at hinalikan ito. Yes! Naka-first kiss na rin siya sa wakas. 7:00 ng gabi nang magsimula ang birthday party ni Ma'am Rosella. Sinabihan sila kanina ng amo na magbihis ng maayos. Binilhan din sila pareho nito ng bestida kaya iyon ang isinuot nila ni Annabel. Kahit maid lamang sila, itinuturing nitong miyembro ng pamilya.
Grabe best friend, ang ganda mo. Palatak ni Annabel. Tinignan niya ang sarili sa harap ng salamin. Litaw ang bilugang balakang at ngayon lang dinalantad ang mga hita niyang bagaman morena. Wala namang peklat. Alaga sa lotion kaya makinis. Hinayaan niya lang na ilugay ang mahaba at maalong buhok na mas bumagay sa maliit niyang muka. Thank you best friend. Ikaw din naman maganda tayong pareho. Nag-appear pa ang dalawa. Nang lumabas sila ng bahay para makiparty ay hindi maiwasan ng iilan na mapatingin sa stunning beauty ni Freya. Walang magsasabing isa lamang siyang labandera sa mga oras na yun. Tumuloy siya sa malaking piano na nakalagay sa gilid ng veranda dahil may surprise siya sa birthday celebrant. Sinabi niyang kakantahan niya ito sa gabing yun at dahil marunong siyang magpiano na pinag-aralan niya noong nasa kolehiyo siya, ay iyon ang kanyang gagamitin para sa instrumental. Si Presi ay napaismid na nasa tabi ng ginang. Agad lumapit sa gwapong binata na si Alexis at ikinawit ang isang braso. Ayaw lamang itong ipahiya ni Alexis sa maraming tao, kaya hinayaan niya na lamang. Pero na kay Freya ang kanyang mga mata. Bagay na kapansin-pansin at na-amaze siya nang magsimula itong magpiano at pumailan lang ang malamyos nitong boses. Kahit si Rosella ay napahanga ng dalaga sa surprise nito sa kanya. Napapangiti din siya sa kakaibang titig na ibinigay ng anak kay Freya. Hindi lang naman iyon ang unang pagkakataong nakita niya ang anak na nakatitig ng ganoon kay Freya, na ikinatutuwa niya. Hindi siya tutol sa kung sino man ang nais nitong makasama habang buhay. Ang nais niya ay tuluyan nitong makalimutan si Divine at kung si Freya ang muling magpapatibok sa puso ng kanyang anak, ikasisiya niya iyon. Isang simple at mabait na bata si Freya. Wala siyang masabi rito at may itinatago din itong talento. Bumuhos ang malakas na palakpakan matapos ang pag-awit ni Freya. Hudyat para simulan ng party. Lumapit si Rosella kay Freya at nagpasalamat sa dalaga para sa song number. Nagpasalamat din ito sa mga naroong dumalong mga kaibigan at kakilala, kasabay ang pagpapakilala nito kay Freya sa lahat ng mga naroon. At pagkatapos nun, binati ng lahat si Rosella, nag-iwan ng masayang mensahe. Excuse me ladies and gentlemen, may I have your attention please? Hindi nagtagal, pumailan lang ang boses ni Presi sa microphone. Katatapos lamang nun magsalita ni Ma'am Rosella. Dahil dito, natuon naman ang atensyon ng marami sa babae. Gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang babaeng pinapalakpakan nyo ay isa lamang labandera ng pamilyang Cordova na naisipagsiksika ng sarili sa fiancé kong si Alexis. Inilahad pa nito ang palad kay Alexis na naroon at napatiimbaga sa sinabi ni Presi. Nanlumo naman si Freya sa narinig, hindi dahil sa pangmamaliit sa kanya ni Presi, kundi dahil sa sinabing kasintahan na nito ang lalaki. Sumigid ang kirot sa puso niya ng mga sandaling yun. Ang buong akala niya hindi nito magugustuhan si Presi pero nagkamali siya. Sa bagay, sino ba naman siya? Di hamak na isang labandera kumpara sa babae. Nahihiya siyang hindi maunawaan ng sarili, lalo at sobrang saya pa man din niyang naka-first kiss na kay Alexis. Kaya pala humingi ito ng dispensa sa kanya kanina. Dahil hindi pala nito nais na halikan siya, dahil may relasyon na ang dalawa. Ang tanga-tanga niya. Malungkot at naiiyak siyang tumalikod. Aalis na siya sa bahay na yun at hahanapin sa ibang lugar ang kanyang kapalaran. Gaga ka ba? Bakit ka aalis at susukuan si senyorito? Habang nag-iimpake ay inaagaw ni Annabel ang bag niya. Malungkot niya itong tinignan. Oo best friend, tama ka. Ang tanga ko. Nanikip ang kanyang dibdib na tumingin dito. Tumulo ang kanyang luha na hindi mapigilan. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman yung tinatawag nilang kilig at excitement. At ngayon lang din ako napahiya ng ganito at nakaramdam ng sakit. Nagpahid siya ng luha. Ayaw niyang umiyak dahil ayaw niyang iwan ng kanyang best friend. Pero hindi kaduwagan ng pagsuko, kundi pagtanggap sa katotohanan. Bakit ka ba naniniwala sa babaeng hitad na yun? Muling nagpahid ng luha at sipon. Tatawagan kita best friend tapos magkita tayo. Dito lang ako sa Maynila maghahanap ng trabaho. Pero magbabakasyon muna ako sa atin. Miss ko na rin si inay. Anya na kinalma ang sarili. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Senyorito Alexis?
Kay Ma'am Rosella at kay Manang Dores. Tingin mo kapag nagpaalam ako sa kanila matutuloy akong umalis? Kung si Senyorito pa baka ipagtabuyan ako. Masama ang loob niyang saad. Bumuntong hininga ito at siya'y niyakap. Best friend, mamimiss kita. Minsan bad akong kaibigan pero mahal kita. Sumama na lang kaya ako. Miss ko na rin sina inay. Pagdadrama nito, itinulak niya ang kaibigan. Sira, hindi bagay sa iyong umiyak. Ang pangit mo, tsaka ikaw ang magbabalita sa akin kung anong nangyayari dito, okay? Pinisil niya ang magkabilang mukha nito. Malungkot pa rin itong tumangong napipilitan. Kinabukasan, tulog pa ang lahat na umalis si Freya. Bit-bit ang kanyang mga bagahe. At dahil puyat ang mga ito sa birthday party kagabi ni Ma'am Rosella, tanging siya lamang ang nakakaalam ng pag-alis niya. Mabigat ang kanyang loob habang palabas ng gate, pero alam niyang sa una lang naman yun. Darating din ang araw na makakalimutan niya si Alexis. Nagtaksi siya patungong terminal ng bus at kumuha ng tiket pa uwi sa kanila. Masyado pang maaga, kaya 1 oras ang lumipas bago siya nakasakay ng bus. Nang magsimulang umusad ang sinasakyan, hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang mga luha. Senyorito Alexis, sana maging masaya ka kay Presi kung siya man ang mahal mo. Bulong niya pa sa sarili. Halos 3 araw nang hindi napapansin ni Alexis ang presensya ni Freya, simula ng birthday party ng kanyang ina. Huli niya itong nakita sa gabing yun na nagtatatakbo papasok ng bahay after ipahiya ni Presi sa mga bisita. Hahabulin sana niya si Freya, subalit pinigilan siya ni Presi. Sa dami ng taong nakapalibot sa kanila, ayaw niyang gumawa ng eksena. Nahihiya siya sa kanyang ina. Ang balak niya ay sarili ng kausapin ng dalaga. Presi, hindi ka dapat nagsinungaling sa harapan ng mga tao. Walang tayo at sa pinakita mo kanina sa akin, lalo lamang kitang hindi magugustuhan. Galit niyang binawi ang braso kung saan nakapalupot si Presi at ito ay tinalikuran. Kaunti na lang ang tao nun at walang nakapansin sa kanila. Kung meron man ay wala siyang pakialam. Pinuntahan niya sa kwarto nito si Freya upang sabihin ang kasinungalingan ni Presi. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang magpaliwanag kay Freya. Wala naman silang relasyon. Nais niya lang itama ang pagsisinungaling ni Presi kanina. Ang kaso patay na ang ilaw sa silid nito. Maaaring tulog na ang dalaga, kaya nakapagdesisyon siyang matulog na rin kaysa bumalik sa party. Kinabukasan na lang niya ito kakausapin. Ngunit tanghali na, hindi pa niya nakikita ang dalaga. Hanggang sa heto na nga 3 araw na. Iniiwasan na naman ba siya nito? Annabel, pakisabi nga kay Freya hihintayin ko siya sa office ko. Mando niya sa kaibigan ng dalaga nang dumating kinhapunan sa bahay. Sinulyapan siya nito. Naku, senyorito, umalis na po si Freya. Ang sabi niya, hindi niya matatanggap na makita kayo ni Presi na masaya dahil mahal na mahal niya kayo. Ano? Kailan pa siya umalis? Yes, iho. Umalis na si Freya. Nasaktan siya noong birthday ko matapos ang announcement about sa inyo ni Presi. Kahit ako hindi ko inaasahan yon. Sumingit ang kanyang ina na kabababa lamang ng hagdan galing sa kwarto. Napatingin siya sa gawin ng kanyang ina. Ma'am, wala kaming relasyon ni Presi. Over my dead body. Hindi ko siya mahal. Si Freya. Natigilan siya saglit nang mabanggit ang pangalan ng babae. Hindi siya sigurado pero iyon ang kanyang nararamdaman. Oo, inaamin niyang may mga pagkakataong hindi niya napigilan ang mga matang tignan nito. Kung pagmamahal na yon, hindi pa siya sure. Pero ngayong nalaman niyang umalis na si Freya at hindi man lang nagpaalam sa kanya, nais niya itong makita at makausap. Ma'am, I need to talk to her. Magpapaliwanag ako sa kanya. Nasabi niya at bumaling sa gawin ni Annabel. Nasaan siya? Tanong niya sa babae. Ang sabi niya ho, senyorito, uuwi siya ng Barrio Batiglaw. Pero bakasyon lang, dito na siya mag-a-apply ng trabaho sa Maynila. Hindi ko nga lang alam kung saan dahil hindi pa naman kami nag-uusap. Yun lang ang pinakinggan ni Alexis at agad na siyang lumabas ng bahay. Susundan niya si Freya. Magpapaliwanag siya sa babae. Tiyak niyang masama ang loob nito. Sir, saan ho tayo pupunta? Salubong kaagad sa kanya ng driver. Kinuha niya lang ang susi mula kay Manong Berto at sinabing mag-isa siyang aalis at hindi alam kung kailan makakabalik. Ilang sandali pa,
Mabilis niya nang pinatatakbo ang kanyang sasakyan. Hindi man niya alam ang address kung saan ito pupunta, subalit hahalughugin niya ang baryo Batiglaw para lang makita si Freya. Samantala saktong pag-alis ni Alexis ay siyang pagdating ni Presi. Natuwa pa ito nang malaman mula kay Rosella na umalis na si Freya. "Really, tita? Mabuti naman kung ganun at magiging masaya na kami ni Alexis. Wala namang gugulo sa amin." "Pero walang ginagawang masama sa'yo si Freya. Isa pa, inamin na sa akin kanina ni Alexis na walang katotohanan ang sinabi mo sa mga tao nung birthday ko." "I'm sorry, Presi. Pero kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na si Freya ang mahal ng anak ko. Maging magkaibigan na lang kayo ni Alexis." Pahayag ni Rosella. Napako saglit sa kinalalagyan nito si Presi at hindi malaman kung anong gagawin. Mapait itong napangiti, napaluha at nagalit. "Pero tita, mahal ko si Alexis. Lahat ginawa ko na para mahalin niya. Ano pa ba ang kulang? Anong problema ng anak mo sa akin? Mas pinili niya pa ang basurang yun kaysa sa akin?" Sigaw ni Presi na umiiyak. Sa totoo lang, yun ang ayaw ni Rosella sa babae. Pinakikisamahan niya ito abot ng kanyang makakaya. Kalakip nun ay napapansin niya ang ibang ugali ni Presi na hindi niya magugustuhan. Isa na doon ang pang-alipusta sa kanyang katulong. Masyadong mababa ang tingin nito sa mga taong nagsisilbi sa kanila. At hindi nito iniisip na may damdamin din ng mga ito't nasasaktan. "Presi, hindi ko hawak ang damdamin ng anak ko. Mahal ko siya at tanggap ko kung sino ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. At hindi ikaw ang nais ng anak ko. Kaya I'm really sorry." "No!" Sigaw nito at tumangis. Napaismid naman si Annabel na nakita ang madramang tagpo sa sala. Si Manang Doris ay napailing. Nasa kusina sila pareho't nagpe-prepare ng pagkain para sa hapunan. Masyado kasi siyang umasa kay Senyorito, kahit alam na nito sa simula pa lang na si Divine ang mahal ng lalaki. Habang nagluluto ay sabi ni Manang, "Siguro kung ako dyan kay Presi, matagal na akong sumuko. Imagine, ang sabi niyo halos ilang taon na itong naghahabol kay Senyorito." Tugon ni Annabel. "Alam mo, minsan iniisip ko, kung sakali mang si Presi ang makakatuluyan ni Senyorito, baka mag-resign na lang ako. Nakita mo naman kahit si Ma'am Rosella, hindi niya magugustuhan yung ugali ni Presi. Salamat na lang at nakuha ni Freya ang puso ni Senyorito." Nakangiti na si Manang Doris nang muli itong magsalita. "Tama ho kay Manang, kaya nga abangan natin ang pagpapatuloy ng love story ni Senyorito Alexis at Freya sa pagbabalik niya galing Baryo Batiglaw." Tsaka sinundan ni Annabel ng kinikilig na tawa. Nahawa naman si Manang Doris na natawa na lang din habang sa sala naman ay lalong nagwala si Presi. Inis nang sabihin ni Rosella na sinundan ni Alexis si Freya sa probinsya, kaya hayaan na lang maging masaya ang mga ito. Nagplano kaagad si Presi na gawin kay Freya ang ginawa niya noon kay Divine. Magkita na lang ang dalawang babae ni Alexis sa kabilang buhay. Pero hindi siya papayag na mawala sa kanyang lalaki. Lahat ng sino mang babaeng magtatangkang kunin sa kanya si Alexis ay kanyang ipaliligpit. Habang palabas ng Maynila si Alexis, panay tunog ng kanyang cellphone. Nakakailang ring na iyon nang bigyan niya ng pansin. Kinuha niya ang earpods tsaka isinuot sa tenga. Tsaka niya lang nalaman na si Lieutenant Baltasar ang tumatawag. "Alexis, nahuli na ang taong pumatay kay Divine. Makakarating ka ba ngayon sa presinto? Nagmatch lahat sa lalaki ang pagkakakilanlan sa CCTV footage. Nahuli siya ng aking team sa liblib na lugar ng Cavite." Bungad sa kanya ni Lieutenant Baltasar. Mabilis niyang naitabi ang kotse pagkarinig noon mula rito. 3 taon din ang inintay niya para makaharap ang may gawanan kay Divine. Kaya naman ipinagpaliban muna niya ang paghahanap kay Freya. Uunahin niya muna ang kaso ng kasintahan para tuluyan ng mabigyan ito ng hustisya at mawala na rin ang bumabagabag sa loob niya. Pagdating sa presinto, hindi na iwasan ni Alexis na suguri ng magkasunod na suntok ang lalaking kumitil sa kanyang nobya at sa anak niya. At dahil nakaposas ang lalaki, hindi ito nakapanlaban. Mabilis din siyang naawat ng 2 pulis na nandoon, pero gigil na gigil siyang nais basagin ang mukha ng kriminal na lalaki. Kahit na napaluhod na ito sa kanyang harapan. "Bakit mo pinatay si Divine? Anong kasalanan niya sa'yo? Sagot!" Umeko ang malakas na boses ni Alexis sa buong presinto. Ang lahat ng mga pulis na nakapaligid kay Alexis ay dama ang matinding galit
at nauunawaan ang nararamdaman ng lalaki. Hindi ganun kadali ang mawalan ng mahal sa buhay. Magsalita ka na. Mag-isip ka. Hindi ka man magsabi ng totoo, mapaparusahan ka pa rin ng pagkakakulong habang buhay. Mas bababa ang sentensya mo kapag nagsabi ka ng totoo. Kampante na kausap ni Lieutenant Baltasar sa lalaking kriminal. Nag-angat ito ng paningin at kita sa mata ang takot at pangamba. Isa-isa nitong tinignan ng mga naroon hanggang sa napatingin sa gawin ni Alexis na nagbabaga ang mga mata. Lalo itong natakot at nagbaba ng tingin hanggang sa napailing. Ilang beses pa itong sinikap magsalita ng mga pulis, subalit walang nangyari. Inabot na rin siya ng madaling araw sa kakaantay na magsalita ito, hanggang sa sumuko na ang mga pulis at dinala na sa selda ang lalaki. Bukas babalik siya para bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon para magsalita. Katahimikan ng sumalubong sa bahay pagdating ni Alexis at may munting lungkot sa isipang wala na si Freya. Hindi niya naman ito nararamdaman dati, subalit ngayon sigurado na siya sa kanyang damdamin. Mahal niya na si Freya. Sir, patawarin niyo ko. May pamilya ho akong tao at napilitang gumawa ng masama dahil sa anak kong may sakit sa hospital noon. Wala akong mapagpipilian. Hindi ko nais kumitil ng buhay. Maawa kayo sa akin. Palayain niyo ko. Isang linggo pa noon nang lumipas bago napilitang magsalita ang lalaki. Marahil hindi na nito matiis ang hirap sa loob ng selda. Init, gutom at hindi ka nais-nais na amoy. Umiiyak pa ang lalaki habang nagmamakaawa sa kanya. Hapis ang muka, magulo ang buhok, nakahawak ito sa pinto ng selda. Napilitan at kailangan ng pera. Kung ganun, sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ng isang pulis na naroon. Isa-isa sila nitong tinignan bago muling takot na nagsalita. Alam kong ipaliligpit niya rin ako kapag nalaman niyang itinuro ko siya. Kaya sir, kayo na ang bahala sa pamilya ko. Nagmamaakaawa ko sa inyo. Bigyan niyo sana sila ng tulong pinansyal kapag nawala na ako. Parang bata itong umiiyak na takot na takot. Siya ay tahimik lang at kalmado. Hindi pa noon nauubos ang kanyang pasensya. Nangako si Lieutenant Baltasar sa lalaki na bibigyan ito ng proteksyon at walang gagalaw dito. Higit pa roon ay bababa ang sistensyang ipapataw ng korte kung isusumbong nito ang mastermind. Dahil dito, buo ang tiwala ng 55 anyos na lalaking sabihin sa kanila ang lahat kung sino ang nag-utos na patayin ng kanyang nobya at anak. Samantala kinabukasan, paalis na sana si Presi. Saktong nakasakay na siya ng kotse nang bigla na lang may 2 patrol ng mga pulis ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Nilapitan siya at kinatok ang bintana ng kotse. Miss Presi Roberto, hinuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Miss Divine Trinidad. At ipinakita nito sa kanyang hawak na warrant of arrest. Sa narinig, namutla si Presi at madaling binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Huwag mo nang tangkain pang tumakas, Presi. Pagbabayaran mo ng habang buhay na pagkakabilanggo ang ginawa mo sa pinakamamahal ko. Mula sa likuran ng pulis na umaresto sa kanya, lumitaw si Alexis. No! Hiyaw ng kanyang isipan. Nagawa lang naman niya iyon dahil sa labis na pagmamahal sa lalaki. Pero anong kapalit? Madali niyang pinaharurot ang kanyang kotse. Tatakas siya, magtatago sa malayong lugar. Tsaka siya babalik kapag wala na ang kanyang kaso. Hindi siya papayag na makulong. Tsaka kahihiyan iyon ng kanyang pamilya. Nang makitang hinabol siya ng 2 patrol, ay tinodo niya ang bilis ng kanyang kotse. Nakita niya rin ang kotse ni Alexis na pilit siyang hinahabol. Bakit mo ba ginawa sa akin to, Alexis? Bakit hindi mo na lang ako tanggapin sa buhay mo? At kalimutan si Divine. Patay na siya. Sigaw ni Presi habang mabilis na nagmamaneho. Gigil na gigil sa hawak na manibela. Sa sobrang bilis niya ay ilang sasakyan ang kanyang nilagpasan. Subalit mabilis din ang 2 patrol na kahit saan siya lumusot ay sinusundan siya. Pero hindi siya nagpatalo. Wala na siyang pakailam sa mga oras na yun, kundi ang tanging nasa isip niya ay makatakas. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang malaking truck na makakasalubong. Saktong pagliko niya at nag-overtake sa isa pang sasakyan. Dahil dito, nabangga ang kotse ni Presi ng 10-wheeler. Nawalan din ang kontrol ang driver at hindi naiwasan ang nakasalubong na kotse dahil nga sa parehong mabilis ang takbo ng sasakyan.
Inula uli yun ng halos 3 metro at nagpagulong-gulong hanggang sa sumadsad ang naturang kotse sa konkretong pader ng malaking gusali. Halos magkalasog-lasog ang sasakyan at hindi na makilala ang lulan sa loob ng kotse at doon natapos ang kasamaan ni Presi. Halos mag-iisang buwan na simula nang umalis si Freya sa mansyon ng mga Cordova. 3 araw lang naman siyang namalagi sa Baryo Batiglaw para kamustahin ang mahal na ina at bumalik kaagad sa dating trabaho. Hindi bilang assistant ng kanyang tiyuhin, kundi tinuturo na nito sa kanya kung paanong patakbuhin ng malawak na patahian dahil nga sabi ng tiyahin ay pagod na daw ito. May nag-iisang anak ito pero nasa poder ng lalaki at may sarili ring negosyo. Kaya ngayon pa lang bilang hahalili. Balang araw sa pagpapatakbo ng patahian ay kinakailangan niya iyong matutunan. Pagdating sa apartment na tinutuluyan ay pahagis na inilapag ni Freya ang susi ng kanyang scooter sa center table. Nakakangalay din ng ilang oras na nakatayo siya. Kaya nga ang balak niya ay humilata. Mag-isa lang siya sa tinutuluyan. Mas pinili niyang hindi umuwi sa bahay ng tiyahin dahil napakagulo rin doon at kahit saan siya tumingin, mga sako-sakong basahan na nakastack ang kanyang nakikita. Pakiramdam niya hindi siya makakapagpahinga, lalo at kahit sa bahay ay may mga mananahi pa rin ito na gumagawa hanggang madaling araw kapag may hinahabol na delivery kinabukasan. Natutulili siya sa ingay ng makinang pantahi kaya bumukod siya ng tirahan, mabuti at pinayagan siya ng tiyahin. Ay kalabaw! Sa gulat ni Freya, napasigaw siya at sapo ang dibdib nang buksan ng ilaw. Ginabi na kasi siya. At paanong hindi siya magugulat, may lalaking komportabling nakaupo sa sofa. Nakataas pa ang 2 paa at nakaharap sa kanya na tila ba kanina pa siya inaantay. Ang tanong, paanong nakapasok ang pamilyar na lalaki sa loob ng kanyang apartment wala naman itong susi? Or hindi naman ito alam kung saan niya iyon itinatago? Sa halip na matuwa pagkakita kay Alexis, mataray niya itong tiningnan. Hoy magaling na lalaki, anong ginagawa mo dito? Baka mamaya masundan ka ng girlfriend mo at guluhin ang buhay ko. Mataray siyang namewang sa harapan nito. Walang kibo bagkus ay tumayo ito habang mariing nakatitig sa kanya ang mapungay nitong mga mata. Palibhasi alam nitong kapag ganun ang klase ng titig ng lalaki, nanginginig na ang kanyang tuhod. Nagiging marupok siya. Nakagamit ba ito ng gamot? Napaatras naman si Freya nang halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Hanggang sa nasukol siya ng pinto at para hindi makaiwas, iniharang nito ang 2 braso sa kanyang tagiliran. Teka nga, ano bang ginagawa mo senyorito? Naiinis niyang tanong. Ay, hindi na nga pala kita amo, ba't kita tatawaging senyorito? Bawi niya nang may maalala. Ilag na ilag siya sa ayos nilang 2 dahil napakalapit nila sa isa't isa. Ramdam niya na ang mainit nitong hininga na tumatama sa mukha niya. Freya, mahal mo pa ba ako? Kalaunan ay tanong ng seryosong lalaki. Napalunok siya ng malanghap niyang amoy mentol ang hininga nito. Sa ayos nilang 2 ngayon at sa gwapong lalaking nasa kanyang harapan, sinong hindi mapapa-oo? Pero naiiyak siya nang maalala ang dahilan kung bakit siya umalis nang hindi nagpapaalam dito. Bakit mo pa gustong malaman ang nararamdaman ko kung mayroon ka ng kasintahan? Nagpunta ka ba dito para imbitahan ako sa kasal niyo? Nanikip bigla ang dibdib niya at hindi maiwasang tumulo ang kanyang luha. Naalala na naman niya ang nangyari ng gabing yun. Mabilis nitong inalis ang pagkakaharang ng braso sa kanyang tagiliran at kinabig siya para ikulong sa mga bisig nito. Freya, mahal na rin kita. Bukod kay Divine, ikaw lang ang muling nagpatibok ng puso ko. At walang presi, okay? Marahan itong hinaplos ang mahaba niyang buhok hanggang likod bago bahagyang inilayo ang muka sa kanya upang siya'y titigan. Nanatili siyang yakap ng kabilang braso nito habang ang isang palad pinapahid ang kanyang luha. Habang si Freya tulala sa kanyang kinatatayuan nang marahan itong idikit ang mainit na labi sa kanya. Nasa isang masarap na panaginip na naman siya kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataong yun. Kahit nasa panaginip lang ay mapagbigyan ng sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa lalaki at paulit-ulit na sinabing mahal ito. Napapikit si Alexis sa matinding kaligayahan habang ninanam namang katagang mahal kita na nagmula kay Freya. Ngayon ay hindi na siya papayag pang mawalay sa kanyang babae.
Matapos mapagbayaran ni Presi ang kasalanan nito kay Divine na sumakabilang buhay din at hindi nakaligtas sa sinapit na trahedya, ay tuluyan siyang nagpaalam sa kasintahan at inamin sa harapan ng puntod nito na muling tumibok ang kanyang puso ng hindi sinasadya at iyon ay si Freya. Alam niyang masaya na rin ito ngayong nabigyan niya ng katarungan ng pagkawala nito. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina maging si Manang Dores na ipinagtabuyan siyang hanapin si Freya. Narating niya ang probinsya ng Dalaga kung saan may isang gunitang nagpaalala sa kanya noon. Ang babae palang halos masagasaan noon ilang taon na ang nakalilipas ay si Freya. Kundi pa niya muling narating ang lugar na yun. Wala siya noon sa kanyang sarili dahil sa pagkawala ng nobya. Mabait naman ang ina ni Freya na kanyang nakausap. Inamin niyang mahal niya ang anak nito at may kaunti lamang silang hindi na pagkakaunawaan ni Freya. Kaya umalis itong hindi nagpaalam. Itinuro naman kaagad sa kanya ang address na pinagtatrabahuhan sa Maynila ng Dalaga, kaya madali niyang natuntun. Katunayan, sa ilang araw niyang pagsunod sa babae, ay alam niya na kung saan ito inilalagay ang susi. Kaya naman malaya siyang nakapasok kanina. At ang gusto niya ngayon, makasal sila at bumuo ng pamilya na matagal niya nang pinapangarap. Freya, will you marry me? Matapos ang pag-iintay ng tamang panahon ay hindi na nagpatumpik pa si Alexis na tinugon naman ni Freya ng yes. Para kay Freya, yun na ang pinakamasayang sandali sa buhay niya. Ang makasama ito sa harap ng altar. Kahit sa panaginip lamang, mabigyan iyon ng katuparan. Salamat. Masayang tugon ni Alexis at sa muli, siniil siya ng halik sa labi. Ba't ganun? Walang alarm clock na tumutunog para siya gisingin. Hindi pala panaginip ang nangyari sa kanila ni Alexis, kundi totoo na. Dahil kinabukasan, nasumpungan pa niya sa kanyang apartment ang lalaki. Namamalikmata siyang napatitig sa gwapong mukha nito. Alam mo, hindi ka mabubusog sa kakatitig sa akin. Try this one. Ngiti nito at sinubuan siya bago kinintalan ng halik sa labi. Katabi niya ang lalaki ngayon at ito ang nagluto ng almusal para sa kanilang dalawa ng umagang iyon. At sa apartment niya natulog ang boyfriend. Siguro naman matapos nilang mag-amina ng nararamdaman kagabi ni Alexis. Boyfriend na niya ang lalaking gwapo. At hindi lang yun, dahil magkayakap silang magdamag kagabi. At bago matulog, sinabi ni Alexis na aasikasuhin nila ang kanilang kasal ngayong araw. Totoong kaganapan sa kanila ang lahat, kaya napakasaya ni Freya sa mga sandaling yun. At para makasiguro, hinaplos pa niya ang pisngi ng lalaki at ramdam niya ang mainit nitong pisngi sa kanyang palad. Hindi siya nakontento at niyakap pa ang lalaki habang naguhumiyaw sa saya ng kanyang puso. Ngiti ang naging reaksyon ni Alexis, tsaka siya kinabig at mas lalo pang idinikit sa katawan nito. Matapos kumain, umalis silang dalawa dala ang kanyang mga gamit dahil hindi ito pumayag na hindi siya babalik sa mansyon, hindi bilang labandera ng pamilya, kundi bride-to-be nito. Hindi na rin siya nagmatigas dahil ayaw niya nang mawalay pa sa kanya ang dream boy niya. Daig pa niyang naka-jackpot sa araw na yun. Instant wife to be na siya ng isang gwapong Cordova. Pagdating nila sa mansyon, napatili si Annabel pagkakita sa kanila ni Alexis na magkasama. Kilig na kilig ito at hindi maiwasang lapitan siya at iyakapin ng mahigpit. Masaya din siyang sinalubong ni Ma'am Rosela na hindi pumayag na tawagin niyang ma'am, kundi dapat nga daw mami na. Napag-usapan na pala ng mag-ina na kapag nagkita sila, magpapakasal na silang dalawa. Hindi naman siya masyadong ambisyosa, pero tuwang-tuwa siyang tawaging mami ang dating amo. Nakilala niya rin si Ate Sue na bagong hired na labandera ng pamilya. Ito pa ang napag-utusan ni Alexis na dalihin sa kwarto nito ang kanyang mga bagahe. Bagay naman na hindi niya magawang magreklamo. Ilang sandali pa silang nanatili sa bahay dahil sa araw na yun, aasikasuhin nila ang kanilang kasal. Dumaan muna sila sa kanyang tiyahin upang magpaalam at ipinakilala na rin ang kanyang nobyo rito na agad namang tinanggap ng kanyang tiya. Mabait nga raw kasi si Alexis. At wala pang ang isang buwan ay naisaayos na nila ni Alexis ang kanilang kasal. Anak, hindi ba nakakahiya kay Alexis tong ayos ko? Alanganin ng kanyang ina habang bihis na. Mayayaman nga naman at kilalang tao ang mga panauhin ng pamilyang Cordova. Siya naman ay ang dalawang tiyahin lamang ang bisita at ang magulang ng kanyang best friend na si Annabel
na siyang bridesmaid sa kanyang kasal. Ang ganda-ganda niyo, inay, walang nakakahiya. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Naiiyak pa siyang nagpasalamat mula sa pag-aaruga nito sa kanya. At ngayong bubuo na rin siya ng sariling pamilya, mararanasan niya na ang sakripisyo ng isang ina sa anak. At kahit mabait ang biyanan, ay nais niya pa rin gabayan ng sariling ina. Dahil sa sinabi niya, nagdrama tuloy ito. Mas malalayo na nga raw siya dahil may sarili na siyang pamilya ngayon. Pero syempre, nangako siya na palagi silang magbabakasyon ni Alexis sa kanilang lugar para ito ay bisitahin. Sa simbahan ay idinaos ang masayang seremonya ng kanilang kasal ni Alexis. Habang nakangiti ang mga taong nakapalibot sa kanila, masayang sinaksihan ang pag-iisang dibdib nila ni Alexis. Naging emosyonal pa nga ang lalaki habang nagpapalitan sila ng pangako sa isa't isa na magsasama sa hirap at ginhawa hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi naman mawala ang mga ngiti ni Alexis sa kanyang mga labi simula pa kanina hanggang sa heto na solo na rin siya sa wakas. Ilang oras din siyang naghintay para sa mga sandaling iyon nila ni Freya. Kaya nga nang lumabas ito ng banyo ay agad niyang nilapitan ng asawa at naglalambing na niyakap. Alam mo bang nagtimpi ako ng mahigit 1 buwan para sa gabing ito, love? Masuyong isinubsob sa pagitan ng leeg nito ang kanyang muka. Nakikiliti itong humahagik-gik. Okay, naghintay din naman ako ng mahigit 1 buwan para maubos ang pagtitimpi mo. Pilyang tugon nito at muli ay humagik-gik. Ah, ganon. Halika dito. At pabuhat niyang dinala sa ibabaw ng kama ang nagtititiling asawa. Marahan niyang inihiga bago pa man dinampian ng halik sa labi. Agad nitong ikinawit ang 2 braso sa kanyang leeg at nakipagtitigan sa kanya. Para kay Freya, ito na ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ang makasama ang lalaking pinakamamahal. Kaya naman sinabayan niya ang mainit at nag-aalab nitong mga halik sa kanya na tinugon ni Freya ng buong pagmamahal. Tinawid nilang mag-asawa ng sabay ang kaluwalhatian na may ngiti sa labi at pagkatapos ay paggalang katawan na nakatulog ng magkayakap. 3 taon nang matuli na lumipas at ngayon may isa na silang anak ni Alexis. 2 taon na ito at karga ng asawa na tinungo nila ang puntod ng dati nitong minamahal. Ito yung unang pagkakataon na magkasama nilang tutunguhin ang puntod nito para alayan ng bulaklak. Nagpasalamat siya kay Divine at nangako nga alagaan ang lalaking minahal nito noon. Alam mo ba ang noon pa man alam na ni Divine na mahal kita? Lingon niya sa asawa na katabi niyang nakaupo sa harapan ng puntod ni Divine habang kandong ang tahimik na anak. Napakunot naman ang noo ni Alexis. You mean, ikaw ang nagdala ng bulaklak dito at nagsindi ng kandila? Tumango-tango siya. Natakot akong multuhin niya kapag inagaw kita sa kanya kaya nagpaalam ako. Pag-amin ni Freyang nakangiti. Kinabig siya nito at kinintala ng halik sa pisngi. Ipinakita nila sa harapan ng puntod ni Divine kung gaano sila nagmamahalang dalawa at kung gaano sila kasaya sa isa't isa. Alam ni Freya na masaya na rin si Divine kung nasaan man ito ngayon naroon dahil pinagbayaran na ng taong may sala ang pagkawala nito. At si Presi, pinagbayaran na nito ang nagawang kasalanan kay Divine habang sila naman ni Alexis magsasama ng masaya habang buhay. Kaya mahal kita, Freya eh. Tugon sa kanya ni Alexis. Siguro kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi na ako magmamahal pang muli. Pagkuha hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ngumiti bago siya kinindatan. Umirap si Freya. Nambola ka pa. Mahina itong tumawat sinulyapan ang kanilang tahimik na anak. Si Aris ang magpapatunay na love kita. Di ba anak, love ni daddy si mommy? Kausap ni Alexis sa kanilang anak na si Aris. Inosenteng tumingin sa ama ang tinanong na bata bago siya sinulyapan na hindi alam kung tatango or iiling hanggang sa nauwi sa palitan ng ngiti nila ni Alexis matapos itong umiti sa kanilang mag-asawa. Gigil lamang itong hinalikan ni Alexis tsaka kinarga ng muli at masaya nilang nilisan ng lugar.